Silent Channel. Kabanata 1601 hanggang 1610. Okay. Pero, ano itong pinto? May kaunting pagdududa, dinala ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pintuan. For some reason, parang may invisible attraction sa pinto. Hindi niya napigil ang humakbang, pumasok sila at agad ding nawala. Ang payat na binata sa tabi ng matabang binata ay nagpaliwanag sa ibang mga aplikante, huwag mag-alala, kung makapasa ka sa aming pagsusulit, ang mga mag-aaral na may mga espesyal na talento ay kailangang pumunta doon upang mag-sign up. Ito ay katulad sa lugar kung saan ipinakalat namin ang Espiritong Pagoda 10,000 Beast Platform. Huwag kang mag-alala. Sige, sa susunod. Napakaraming tao ang nakapila para magbalista, at ang Lingling Academy na ito ay itinatag ng Lingling Pagoda, at hindi siya pinaghihinalaan ng lahat. Nagpatuloy ang pagpaparehistro at tila maayos ang lahat. Natural na nakita ng mga reporter na namamahala sa panayam ang eksena sa pintuan, ngunit sa kanilang mga mata, naniniwala rin sila na ito ay gawa mismo ng Spirit Spreading Pagoda. Tutal, wala namang sinabi ang staff na responsable sa paggabay sa likod ng Spirit Spreading Pagoda, di ba? Ang aplikasyon para sa Shrek Academy ay nagpapatuloy din. Bagamat napakalakas ng toksong ibinigay ng Spirit Academy, ang Shrek ang unang akademya ng maalamat na mainland, at marami pa ring tagahanga, lalo na ang mga magulang mismo. Ang mga taong nagmula sa Shrek Academy ay naniwala pa kay Shrek. Bagamat nawasak ang Shrek Academy, ngunit sa ilalim ng pambobomba ng Killing God level Fixed Mounted Soul Guided Shell, walang estudyante ang nahulog. Paanong hindi mapagkakatiwalaan ang ganoong akademya? Sa makatuwid, kahit na ang bilang ng mga mag-aaral na nag-sign up para sa Shrek ay mas maliit, ang pangkalahatang kalidad ay mas mataas pa rin kaysa sa mga nag-sign up para sa Spirit Academy. Bagamat nagsumikap ang Chuanling Academy para maakit ang mga tao rito, hindi ganoon kaganda ang epekto. Sa loob ng Spirit Academy President, ayon sa balita doon, marami pa rin ang nag-sign up para sa Shrek Academy. Ang mga especially iyan na ipinadala namin ay nakakita na ng hindi bababa sa 4 na mga Spirit Master na ang unang pagtatasa ay ang kanilang antas ng kapangyarihan ng kaluluwa ay lumampas sa ika-20 na antas. NS. Agad na kumunat ang noo ni Chenggu Zhangting nang marinig ang ulat, ang mga taong ito ba ay mga tanga? Ano ang pakinabang ng pagsali sa Shrek? Wala na akong kaluluwa sa hinaharap. Walang sinabi ang staff. Sa katunayan, alam ng lahat na ang Shrek ay may kasaysayan ng 20,000 taon pagkatapos ng lahat. Ang gayong background ay hindi maaaring i-offset ng magdamag. Napakaraming bagay ang nagawa ng Spirit Academy, at imposible para kay Shrek na maging isang sitwasyon kung saan ang panig ni Shrek ay nagiging maya. Hindi ito makatotohanan. Dapat ba tayong gumamit ng ibang paraan? Paalala ng tauhan sa mahinang boses. Kumikislap ang mga mata ni Chenggu Zhangting, hayaan mo sila. Tingnan natin kung paano tumugon si Shrek. Dahil gusto mong makipagtulungan sa amin, imposibleng wala kang magagawa. Mahigpit mong sinusubaybayan ang sitwasyon doon. Bakit hindi makontento si Shrek? NS. Oo. Sa maikling panahon, kabilang sa 300 mecha na gumaganap sa himpapawid, 100 ng mecha na pinamumunuan nila ang biglang lumipad palabas sa hanay at lumipad patungo sa direksyon ng Shrek Academy. Nasa ere pa rin ang mecha, at kumalat na ang malakas na boses sa loudspeaker sa buong Shrek Academy. Nabalitaan ko na nag-sign up ngayon ang Shrek Academy, at mayroon ding Mecha Academy si Shrek. Hindi ko alam kung may God-level Mecha Division si Shrek. Hindi ako talented. Ang deputy dean ng Mecha Branch ng Chuanling Academy, ang God-level Mecha Division na si Meng, nandito ako para sa payo. Habang nagsasalita, isang pulang mecha sa antas ng Diyos ang na-shoot out mula sa maraming mecha. Sobrang bilis nito. Sa pagitan ng electric light at flint, naabot nito ang kalangitan sa itaas ng pangunahing gusali ng pagtuturo ng Shrek Academy. Ang pulang mecha ay parang pulang kidlat, na gumagawa ng ilang mahirap na pag-indayog sa hangin. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang maliwanag na pulang mecha na ibabaw ay tila nabuhay, na naglalabas ng napakalakas na aura. Ang mga estudyanteng nag-sign up sa ibaba ay nagtaas ng ulo at tumingin sa hangin. Sa sandaling ito, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Sa itaas ng pangunahing gusali ng pagtuturo ng Shrek Academy, biglang lumitaw ang isang asul-violet na ilaw. Ang asul-lila na ito ay biglang lumitaw, tulad ng isang malaking asul-lilang lambat ng walang babala. Pagkatapos, ang pulang Diyos level na mecha ay natatakpan ng liwanag na lambat dito. Kalala. Isang malupit na boses ang tumunog, at pagkatapos ay natigilan ng mga aplikante nang makitang ang red class na mecha na nagniningning pa mula sa langit ay nahulog mula sa langit na may mga electric spark at nahulog sa Shrek Academy. Ang pakiramdam na iyon. Paano ito ilagay? Ito ay tulad ng isang langaw na tumatama sa power grid, ang power grid ay panandalian, at ang langaw ay nahuhulog mula sa langit. Oo, ganyan ang pakiramdam. Isang maringal at malakas na boses ang sumunod, ang airspace ni Shrek ay hindi nalalabag. Ilang simpleng salita, nangingibabaw na pagtagas sa gilid.
Ang iba pang dosina o higit pang mga mecha ay agresibo pa rin noong nakaraan. Sa sandaling ito, hindi nila maiwasang magpreno bigla, at ang mga mecha division sa mecha ay nagulat lahat. Ano ang sitwasyon? Iyon ay isang antas ng Diyos na mecha. Isang Diyos level na mecha ang binaril ng hindi maipaliwanag. Ito ay itinuturing na isang 4-character battle armor master, kahit na ito ay isang limitasyon ng Daoluo, imposibleng mabaril ang isang god level mecha sa isang iglap, tama ba? Ano ang mayroon sa Shrek Academy? Ito ay simpleng. Shrek Academy, how dare you guys? Ang tunog ng pagkabigla at galit ay nagmula sa isa pang pulang mecha. Bitawan mo si Monte, anong kasuklam-suklam na paraan ang ginamit mo para iframe si Monte? Nagkaroon ng biglaang pagbabago dito, at ang natitirang bahagi ng 300 mecha sa di kalayuan ay lumipad lahat patungo sa bahaging ito na may nakakagulat na aura. Walang tugon mula kay Shrek, ngunit ang eksena ng pagbaril sa isang pulang mecha ng madali ay talagang kamanghamanghang. Masyadong madali ang bagay na ito, tama ba? Ayos ba ito? Sino ang maglalakas loob na lumipad? Kung ito ay isang yellow mech o isang purple mech, ito ay sesabog na lang. Sa dami ng mechas, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na lumipad muli sa main teaching building ng Shrek Academy. Ang mga mag-aaral na dumating para magpalista ay natulala rin, ngunit ang mga magulang ay may maningning na mga mata. Ano ang dominanti? Ito ay nangingibabaw. Kahit na sila, bago sila dumating, nag-aalala sila na ang muling itinayong Shrek ay hindi maaaring maging puno ng background tulad ng dati, ngunit ngayon ay tila hindi na ito ganoon ka-simple. Ang mga may lakas ng loob na mag-sign up para sa Shrek ay natural na may tiyak na antas ng katiyakan, at ang kaalaman ng mga magulang ay natural na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Ano ang pulang mecha? God level mecha yan. Ang nangungunang pag-iral sa mundo ng mecha ay isang mecha na maaaring baguhin ang pattern ng isang digmaan sa sarili nitong. Ito ay napakalakas na mecha na nabaril sa isang iglap, at walang pagkakataon na lumaban. Anong uri ng lakas ng pag-atake ang kailangan para magawa ito? Alam mo, medyo malawak ang lugar na sakop ng blue-violet light kanina. May ganoong defensive power ang Shrek Academy, paanong hindi ito makapagpapatibay? Sa katunayan, ito ang crystallization ng teknolohikal na kapangyarihan ng Tang Sect. Minsang sinabi ni Amorous Daoluo Zhangzin kay Tang Wulan na ang pinakabagong tagumpay ng Tang Sect ay nakumpleto, na tinatawag na Super Concentrated Soul Guidance Array Defense System. Ang sistemang ito ay ang pagkikrystal ng karunungan ng hindi mabilang na henerasyon ng Tang Sect. Ang orihinal na layunin ng pagbuo ng sistemang ito ay hindi para ipagtanggol ang Shrek Academy o Tang Sect, ngunit gamitin ito bilang depensa para sa hinaharap na paggalugad ng mga sasakyang panghimpapawid sa kalawakan sa Daoluo Continent. Walang nakakaalam kung paano ang labas ng mundo, at ang pagtatanggol ay walang alinlangan ang pinakamahalaga. Sa makatuwid, ang sistema ng pagtatanggol na ito ay orihinal na ginamit para sa mga haka-haka na barkong pandigma sa kalawakan. Sa orihinal na plano, ang unang ginamit para sa pagsubok ay ang Federation Mothership. Ngunit pagkatapos ay ang Shrek City ay nawasak ng Killing God level fixed mounted soul guided shell, at lahat ng mga plano ay natural na nagbago ng naaayon. Hindi na maibibigay ng Tang Sect ang pinakabagong teknolohiya na binuo sa loob ng libu-libong taon sa Federation, kaya maaari na lamang itong humingi ng proteksyon sa sarili muna. Sa makatuwid, sinabi lamang ni Zhang Xin kay Tang Wulan noong araw na iyon na pagkatapos mabuo ang sistemang ito ay i-assemble muna sa Shrek, at ang buong Shrek Academy at Poseidon Lake ay sasaklawin sa hinaharap. Sa oras na iyon, kahit na mayroong isa pang nakapirming nakamount na shell na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng pagpatay sa Diyos, hindi na kailangang matakot. Ngunit ang napakalaking proyekto ay hindi magagawa sa loob ng 1 o 2 taon. Gayunpaman, binuo ng Tangmen ang produktong pansubok sa loob ng napakaraming taon at ang produktong pansubok ay tumanda na. Sa makatuwid, ito ay unang binuo sa paligid ng 3 pangunahing gusali ng pagtuturo ng Shrek Academy upang matiyak ang core ng paaralan. Panrehiyong seguridad. Ang God level na mecha engineer na ngayon lang ay masasabing unang pagsubok na produkto ng sistemang ito. Napatunayan ng mga katotohanan na ang kapangyarihan ng pagkikrystal ng karunungan ng Tang Sect sa loob ng libu-libong taon ay hindi pangkaraniwan, at ito ay nabaril sa isang iglap. Gaya nga ng sinabi ng boses, hindi dapat labagin ang airspace ni Shrek. Swish! Sa sandaling ito, isang bagay ang lumipad palabas mula sa Tang Sect, gumuhit ng isang parabola na hindi masyadong maganda, at direktang dumaong sa labas ng Shrek Academy. Ang figurang ito ay gumagalaw pa rin habang ang mga ngipin at mga kuko ay nasa himpapawid, na tila gustong ayusin ang sentro ng grabidad ngunit hindi niya magawa. Sa huli, puff, nahulog ito sa harap ng 279 na mecha, at ngumunguya ang isang aso sa putik. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang 40 o 50 taong gulang at nahulog sa isang hindi regular na, malaking, hugis. Nakasuot lamang ng panloob, karamihan sa balat ay nakalantad sa hangin. Medyo malamig ang panahon ngayon, at ang mga taong nanunood ay hindi maiwasang manginig ng nakakatawa.
Inakala ng maraming mecha na ito ay isang umaataking bagay na lumipad palayo at mabilis na nagkalat. Sa makatuwid, sa paligid ng lugar kung saan siya nahulog, sa loob ng 100 metro ng bakanteng espasyo, ipinakita rin ito ang kanyang nangingibabaw na hubad na pagkahulog. Halos 300 mechas. Sa sandaling ito, huminto ang lahat, at ilang sandali, tila tumitigil ang kapaligiran. Lalo na sa matataas na mecha sa harap, kahit kaunti lang ang dahon ng igos sa harapan niya, makikilala rin nila na ito ay poignant, hindi ba Monte? Mecha Division Monte sa antas ng Diyos. Sikat ang mainland. Iniulat lang niya ang kanyang pagkakakilanlan sa Spirit Academy, sa katunayan, mayroon siyang iba pang pagkakakilanlan. Halimbawa, ang dating punong Mecha Division ng Poseidon Corps at ang honorary chairman ng Mecha Division Association ay dating kilala bilang ang pinaka-talented at outstanding Mecha Division sa isang siglo. Master ng Mecha Control. Gumawa siya ng 8 uri ng mga kasanayan sa pagkontrol ng mecha. Masasabing siya mismo ay isang alamat sa mundo. Oo, sa sandaling ito ay isang maalamat na karakter na nahulog ng labis. Sa labas lang ng gate ng Shrek Academy Registration. Ang posisyon ni Mengte sa dibisyon ng mecha ay karaniwang katumbas ng posisyon ng banal na craftsman na si Mu Chen sa Forging World, at ito ang pinakamataas na antas ng pag-iral na pangalawa lamang sa peak power. Bakit siya naimbitahan sa Spiritual Transmission Academy? Iyon ay dahil noong siya ay nagsasanay sa kanyang mga unang taon, nakatanggap siya ng pondo mula sa Spiritual Pagoda. Masasabing laging may anino ng Spiritual Pagoda sa likod niya sa loob ng maraming taon. Siya at si Lingling Pagoda ay palaging nagpapanatili ng napakalapit na relasyon. Sa pagkakataong ito ay itinatag ang Lingering Academy, natural na anyayahan siya bilang isang harapan. Bilang isa sa 3 God level na Mecha Division ng Chuanling Academy, ang kanyang lakas ay maiisip, ngunit ngayon ang kalunos-lunos na sitwasyong ito ay talagang hindi kayang tingnan ng diretsyo. Pero hindi ko alam kung bakit, kahit ang mga tao sa Chuanling Academy ay parang gustong tumawa. Si Monte ay mayabang at hindi sosyal. Wala siyang masyadong kaibigan kapag weekdays. Palagi siyang mukhang malayo. Sa makatuwid, kahit ang ibang mga guro ng mecha na nagtuturo sa Spirit Academy ay walang magandang impresyon sa kanya. Kaya lang makapangyarihan sila kaya sila lang. Ito ay isang marangal na pag-iral na direktang itinapon mula sa Shrek Academy, at tanging ang damit na panloob ang itinapon. Hindi lamang nito ipinakita ang nangingibabaw na Shrek Academy, ngunit ginawa rin ang mga karaniwang hindi nasisiyahan sa Monte. Ang daming nasa puso ko, masaya. Siyempre, walang kakapusan sa trahedya. Lalo na ang 2 pang dibisyon ng mecha sa antas ng Diyos. Isang God-level mecha division na maaaring magbago ng labanan, mula sa pagpasok sa airspace ng Shrek Academy hanggang sa itapon, 1 minuto lang ang kailangan bago at pagkatapos. At hindi man lang sumipot si Shrek, at ang recruiting side ay nagre-recruit pa ng mga estudyante, na parabang hindi nila nakita ang 300 mechas. Ngunit iyon ang kaso. Sa 300 mecha, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na lumipad. Napakalakas ba nitong si Shrek? Nanginginig ang katawan ni Monte, at saka siya nagpumiglas na bumangon sa lupa. Ang nakikita niya ay 2 linya ng pagdurugo ng ilong ang lumabas sa kanyang ilong. Namula ng tuluyan ang mukha niya. Hindi naman pinalo, halatang galit. Kung mas mataas ang kaya mong panindigan, mas pinapahalagahan mo ang sarili mong mukha. Walang duda na si Monte ang ganitong klaseng tao. Sa sandaling ito, sa buong view, siya ay hubot-hubad, at itinapon sa kalunos-lunos na paraan, at wala man lang ang kanyang mecha sa antas ng Diyos. Paano niya ito natitiis? Malinaw pa rin niyang naalala na biglang nawala ng kontrol ang mecha, at pagkatapos ay isang malakas na enerhiya na katulad ng electric current ang tumama sa kanya, at pagkatapos ay nagkaroon ng marahas na pagkabigla, at nahulog ang mecha. Ngunit ang God-level mecha ay napakahusay para sa proteksyon ng Soul Master, at hindi siya nasaktan o anuman. Pagkatapos ay binuksan ang mecha. Logically speaking, ang God-level na mecha mismo ay sobrang depensiba, maliban na lang kung buksan ito ng controller sa sarili nitong, kung hindi, walang paraan para mabuksan ng direkta mula sa labas, ngunit ang kanyang mecha ay ganito. Sa oras na iyon, si Monte, na nasa estado ng pangkalahatang pamamanhid, ay isa lamang ang naisip. Ang kanyang God-level mecha ay orihinal na na-customize ng Tang Sect, at tanging mga Tang Sect lang ang maaaring magbukas ng kanyang mech, tama ba? Pagkatapos siya ay inaresto ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang sinabi o hiniling sa kanya na magpaliwanag. Inalis na lang niya ng tuluyan sa katawan niya ang mga gamit ng Mecha Division. Ang pagtapon ng kanyang kamay ay parang pagtatapon ng basura at itinapon siya sa labas ng akademya. Nakakahiya naman. Ito ay tiyak na isang kahihiyan. Si Monte mismo ay isa ring powerhouse sa title Daoluo level, at isang God level na Mecha Division. Maging sa Spirit Transmission Tower na kilala bilang numero 1 organisasyon sa mainland, palagi siyang itinuturing na panauhing pandangal. Kailan siya nakatanggap ng ganoong pagtrato? Saglit na naramdaman na lang ni Monte ang pag-akyat ng dugo, parang bumubulwak ang dugo sa katawan.
Pagkatapos ng panahong ito ng pagpapahinga, ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay muling nakilos, at siyam na singsing ng espiritu ang narelease sa isang iglap, at nagmamadali siyang pumunta sa gate ng Shrek Academy anuman ang kanyang kasalukuyang hitsura. Hindi gumalaw ang 279 na mecha. Ito ay isang bagay na dumating upang gumawa ng gulo, ito ay isa pang bagay na direktang sumugod sa akademya at subukang umatake. Talagang isang felony ito sa ilalim ng federal na batas. Ang lahat ng mga paaralan, anuman ang kanilang antas, ay mga lugar para sa pagtuturo at pagtuturo sa mga tao, at para sa pagsasanay sa kinabukasan ng Federation. Ang anumang pag-atake sa akademya ay ganap na hindi pinapayagan, at ito ay isang napakabawal. Sa makatuwid, dati, sinadya lamang ni Monte na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa Shrek Academy at hayagang hinamon siya. Ang hamon ay huwag salakayin ng Academy. Ang plano niya ay ipahiya si Shrek. Hindi siya naniniwala na may God-level mechas pa si Shrek. Pero ngayon ay passionate na siya dito, wala siyang pakialam sa kahit ano, gusto lang niyang sirain at ipaghiganti si Shrek. Pero hindi bobo ang ibang mecha divisions. Kung ito ay aatake sa Shrek Academy kasama niya, ang gulo ay talagang malaki. Kaya naman, nag-alinlangan muna sila, at pagkatapos ay sumugod si Monte na mag-isa. Ang mga mag-aaral at mga magulang ay nakapila sa pintuan, pinapanood ang gayong title download na may siyam na spirit ring na sumusugod na parang tigre, na nagdulot ng gulat. Sa sandaling ito, isang figure ang lumabas sa akademya. Ang kanyang maikling nagninangas na pulang buhok ay sobrang kapansin-pansin, at kasabay nito, ang kanyang magandang mukha ay nakakaakit din. Ang ekspresyon ay kalmado, at ang kanyang payat na figure ay tila kalmado at matatag. Mukha siyang nasa early 20s pa lang, at nakasuot siya ng mga uniforme ng Shrek Academy, ang uri ng ordinaryong dark green na uniforme sa paaralan, at ang kulay ng buhok niya ay may kakaibang contrast beauty. Mukhang hindi siya mabilis maglakad, pero ilang hakbang na lang, nilagpasan na ang mga aplikante, at sinalubong ang nagmamadaling Monte. Ang hangin sa paligid ng katawan ni Monte ay marahas na pinilipit, at ang kanyang martial spirit ay kontrolado ng hangin. Isang napakabihirang martial soul, isang variant na kinokontrol ng elemento ng hangin. Sa napaka-banayad na kontrol sa hangin, at sa kanyang mecha, maaari siyang maging isang henerasyon ng dibisyon ng mecha sa antas ng Diyos. Sa oras na ito, marahas na namilipit ang hangin sa kanyang katawan. Nang makitang may bumati sa kanya, halos walang pag-aalinlangan itong sinampal ni Monte. Biglang sumikip ang hangin, at sa himpapawid, isang puting higanteng palad na may taas na 2 metro ang pinalapot at nabuo sa nakakompres na hangin, at halos agad itong nakuhanan ng litrato sa harap ng babaeng pulang buhok. Ang bulalas ng blockbuster. Isa itong galit na suntok mula sa isang pinamagatang Daoluo expert. Kakayanin kaya nitong labanan ang babaeng ito. Ang ganda-ganda niya, sayang naman kung mamatay na lang siya ng ganito. Maging ang mga mecha division sa di kalayuan ay hindi makayanang tumingin ng diretsyo sa kanila. Bukod dito, kapag napatay ni Mount ang isang tao sa pasukan ng Shrek Academy, maaaring maging malaking bagay ang bagay na ito, at hindi ito magandang bagay para sa Lingling Academy. Ang kompetisyon ay kompetisyon. Kung pupunta ka sa pintuan ng isang tao upang umatake, hindi ito isang simpleng bagay na maaaring hawakan. Sa sandaling ito, binaril ng batang babae. Nakaharap sa nakadurog na palad ni Monte na ito, hindi siya nagpakita ng anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon, ngunit gumawa siya ng kamao gamit ang kanyang kanang kamay, at ang puting kamao ay dahan-daang sumuntok. Ang kanyang mga galaw ay tila napaka-random, walang anumang usok o sparks. Ngunit ang gayong suntok lamang ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng solidification. Biglang umikot ang hangin sa paligid, ngunit hindi ito lumilitaw tulad ng kay Monte. Ang dambuhalang palad lamang ni Monte ang orihinal na solid, ngunit lumitaw ang mga alon ng sutla sa oras na ito. Ang mga ripple na iyon ay mabilis na kumalat sa paligid, na orihinal na sobrang siksik. Ang hangin sa hangin ay talagang amoy guguho. Boom! Ang marahas na dagandong ay tumunog sa susunod na sandali, at sa sandaling iyon, ang buong espasyo ay tila nanginginig ng marahas. Ang ganitong marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagbibigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabigla. Ang nakapaligid na hangin ay tumaas, na bumubuo ng isang buhawi sa gitna ng hangin, at pagkatapos ay tumataas patungo sa kalangitan. Nakaramdam na lamang si Monte ng panghihina, at ang kapangyarihan ng hindi nakikitang pag-ikot ay agad na bumaha sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw dahil sa matinding pagkasakal, para bang naging kadena ang hangin sa paligid niya. Ang galing niya ay kontrolin ang hangin, pero hindi ko alam kung bakit. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding panlulumo sa kanyang puso. Bumigat ang lupa, sinipsip ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa. Ito ay talagang medyo hindi kumikibo. Pagkatapos, lumabas muli ang pulang buhok, at nasa harapan na niya ito, diretsyong idiniin ang puting palad sa ibabaw ng ulo nito. Ang lahat ng ito ay nangyari sa pagitan ng electric light at flint, kaya't ang malaking palad ay bumagsak, at ang batang babae ay dumating sa Monte, at ito ay isang proseso lamang ng 1 o 2 paghinga. Hindi.
Dalawang galit na sigaw ang sabay na tumunog, ngunit ito ay mula sa dalawa pang god level na mecha. Nagulat sila kanina, tapos sumugod si Monte sa Shrek Academy and they realized na mali pala. Kung ito ang nagpapatay kay Monte ng isang tao dito, ito ay wala sa kontrol. Ang bawat tao ay isang antas ng Diyos na mecha. Bagamat wala silang magandang pagkakaibigan ni Monte, hindi sila basta-basta makakakita sa kanya at makagawa ng isang malaking pagkakamali. Kaya naman, nagmamadaling lumabas ang dalawa pagkatapos mapurol, na may ganitong tunog, at hindi nila alam kung para ba ito sa dalaga o kay Monte. Ang format sa field ay talagang mabilis na nagbabago, at ang mga taong nanunood nito ay nahihilo. Ang dalawang pulang mecha ay lumipad na parang kidlat. Pagkatapos ng lahat, ang mecha sa antas ng Diyos ay ang nangungunang mecha sa mainland, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa Monte, at sa wakas ay nauna ng isang hakbang ang dalaga. Nakataas ang kanang braso ng pulang mecha sa kanan, at bumuhos ang alon ng matutulis na talam at bumalot sa dalaga. Ang hininga ng mecha sa antas ng Diyos ay pinakawalan, at ang malakas na kalasag ng enerhiya ay direktang nagbunga ng isang marahas na rebound. Bahagyang nagbago ang mukha ng batang babae, agad na huminto ang kanyang anyo, at pagkatapos, sa pag-rebound, lumipad siya pabalik-balik at nahulog 12 ng metro ang layo. Kuya Monte, huwag kang pabigla-bigla. Hinablot na ng maladyos na mecha sa kabilang side si Monte, at hindi na siya hinayaang gumawa ng kahit ano. Magkaiba ang mga estilo ng dalawang mecha sa antas ng Diyos. Ang Diyos level na mecha sa kanan ay hugis tao, na may hugis crescent na talam ng braso sa magkabilang braso. Ang bilis ay napakabilis, at sa unang tingin, magaling sila sa malapitang labanan. Sa kabilang panig, ang estilong mecha na antas ng Diyos ay napaka-espesyal. Medyo mukhang isang malaking ibon, ngunit mayroon din itong ilang katangian ng isang fighter plane. Ito rin ay napakabilis, at makikita na sa kanyang ibabaw, mayroong maraming anguso, ang lakas ng pag-atake ay talagang pambihira. Isang malamig na ungol ang nagmula sa ilong ng babaeng pulang buhok. Pagkahulog niya sa di kalayuan, bigla siyang gumawa ng gesture na lumubog ang kanyang baywang at tinusok ang kanyang kabayo. Nang lumubog ang kanyang katawan pababa, sa loob ng radius na ilang daang metro, ang gravity ay tumaas ng sabay-sabay, maging ang dalawang mecha sa antas ng Diyos ay nagulat. Anong antas ng paglilinang ito? Ito ay hindi lamang isang simpleng pamagat na dawluo, tama. Bago pa man sila makapagsalita ay nagkaroon na naman ng pagbabago sa katawan ng dalaga. Kitang-kita na biglang bumukol ang kanyang katawan, at siya, na orihinal na isang napakagandang babae, ay halos agad na naging isang malaking unggoy na may taas na mahigit 10 metro. Ang buong katawan ng dakilang unggoy ay iniharap sa bakal na itim, at isang kakilakilabot na ideya ng pakikipaglaban sa langit ay sumambulat sa kanya halos kaagad. Ang mas nakakatakot ay mayroong dagdag na patong ng baluti sa kanang braso ng dakilang unggoy. Ang piraso ng baluti na ito ay mukhang kakaiba, na sumasalamin sa napakaliwanag na kinang, na parang inukit mula sa mga diamante. Tinakpan ng baluti ang buong kanang braso ng dakilang unggoy. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang sumasalamin mula rito, na parang hindi ka makatingin dito ng diretsyo. Pagkatapos ay huminga ng malalim ang dakilang unggoy, at muling namamaga ang kanyang katawan. Ang katawan ay tumingkayad muli, at ang kanang kamao ay pumutok sa direksyon ng dalawang Diyos level na mecha na may napakabagal na tindig. Sabi nga, bombardment, pero sa totoo lang parang pushing out, mabagal at condensed ang mga galaw, pero when she pushed out with this punch, nagbago ang mukha ng lahat. Simple lang ang dahilan, dahil nagbago na ang langit. Hindi masama ang panahon ngayon, may puting ulap na lumulutang sa maaliwalas na kalangitan. Ngunit nang sumuntok ang higanting unggoy, tila biglang kumulimlam ang langit. Ang dahilan ay simple, dahil maraming mga ulap sa kalayuan sa kalangitan ang nagtipon patungo sa gilid na ito, at pagkatapos ay swarm patungo sa ibaba. Ang mga ulap na ito ay lumipad sa hangin, naging isang malaking whirlpool, lumitaw sa paligid ng katawan ng higanteng unggoy, at nilamon ito ng buo. Biglang-bigla, naging basa-basa ang pera mo sa Shrek Academy. Ang nakakatakot ay biglang lumitaw ang nakakakilabot na daloy ng hangin. Direktang binalot ng marahas na umiikot na airflow na ito ang lahat ng mecha sa harap ng higanteng unggoy, kabilang ngunit hindi limitado sa dalawang pulang mecha. Anong antas ng lakas ang maaaring magdulot ng mga pagbabago sa langit gamit ang sariling kapangyarihan? OMG! Sino ito? Ang dalawang mecha sa antas ng Diyos ay halos hindi nag-alinlangan na buksan ang kanilang mga depensa sa pinakamataas na lawak, at ang malakas na kalasag ay sumabog, na hamarang sa kanilang sarili hanggat maaari. At sa susunod na sandali, tila naramdaman nila ang isang harapang epekto ng isang mabagyong dagat. Boom! Ang malaking puyo ng tubig na nabuo ng hindi mabilang na mga ulap ay sumasakop sa isang malawak na lugar na may haba na higit sa 1 kilometro at isang lapad na higit sa 300 metro. Sa lugar na ito, lahat ng 300 mecha ay nababalot dito. Ang mga magulang at mga mag-aaral na nag-sign up mula sa malayo ay pinapanood ang eksenang ito na ganap na nakakapagod. Sa kanilang mga puso, may pakiramdam ng pagtingin sa mga Diyos. Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng isang tao? Hindi ba't ipinangangaral ng Federation na ang kasalukuyang mecha ay maaaring ganap na palitan ang Soul Master?
Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay bumababa na ang kahulugan ng Soul Master kasabay ng lakas ng mecha? Ngunit, ito ang kapangyarihan ng isang tao. Ang isang tao ay naging isang higanteng unggoy, at pagkatapos ay sumambulat ng isang nakakatakot na kapangyarihan sa pag-atake. Pero tao pa rin ba ito? Ang marahas na Dagandong ay tumagal ng mahigit 10 segundo bago unti-unting naglaho. Ang mga ulap ay lumiwanag at ang ambon. Naglaho rin ang dakilang unggoy, at muling lumitaw ang pulang buhok, at ang napakalinaw na nakasisilaw na sandata ng braso ay lumitaw sa kanyang kanang braso. Ang pagkakaiba lang sa nauna ay wala na ang dating uniforme ng paaralan ng Shrek Academy, na palitan ng Pump-itis. Bahagyang namutla ang mukha niya, pero wala lang iyon. Nang lumiwanag ang mga ulap at nawawala ang ambon, ipinakita rin ng mga meka na natabunan ng ambon ang kanilang mga katawan. Paano mo ilalarawan ang mga meka? Ang 300 mekas na maayos na nakaayos kanina ay umiindayog na sa mga gilid sa oras na ito. Marami sa mga meka ang nawawalang mga braso at binti, lalo na ang mga dilaw na meka, halos wala sa kanila ang kumpleto. Mas maganda yung meka sa likod. Yung mga meka sa harap, maliban sa 2 pulang meka na buo pa, yung ibang meka ay medyo nasira. Ang defensive power ng 2 God-class mecha ay talagang kamangha-mangha, ngunit wala na sila sa lugar. Ang mga binomba na mecha ay itinulak palabas sa layong 100 metro. Malinaw na mayroong higit sa 100 mecha sa kanilang paligid na napinsala ng kanilang epekto. Grabe ang lakas ng suntok. Ang pinaka-miserable ay si Monte, lahat ng iba ay protektado ng baluti. Pero wala siya. Bago dumating ang pag-atake, talagang protektado siya ng 2 mecha sa antas ng Diyos, ngunit ang 2 mecha sa antas ng Diyos ay nakatiis din ng pinakamaraming pag-atake, at pagkatapos ay nataman siya ng mga mecha na antas ng Diyos na nakatayo sa kanyang harapan. Sa oras na ito, wala nang paraan para magalit, at siya ay humahagulgol sa gitna ng isang tumpok ng sirang tanso at bakal. Kung hindi dahil sa may titulong Daoluo level na katawan ang nagpapanatili sa kanya, natatakot ako na matagal na siyang namatay. Sino ka? Isang galit na boses ang nanggaling sa isang God level mecha. Habang galit, ang boses na ito ay naghatid ng higit na pagkabigla at takot. Ang kapangyarihan ng isang tao, ito ang kapangyarihan ng isang tao. 300 mecha, kabilang ang 3 God class na mecha, ay kasing lakas ng isang regular na mecha core sa Federation. Ngunit may isang tao lamang sa kabilang panig. Ito ay tiyak na dahil hindi sila gumawa ng isang hakbang sa unang pagkakataon, at sila rin ang nag-alaga nito, ngunit ang pag-atake mula sa kalaban ngayon ay nalampasan ang saklaw ng mga ordinaryong master ng espiritu. Itinaas ng batang babae ang maikling pulang buhok sa kanyang noo gamit ang kanyang kaliwang kamay, itinaas ang kanyang ulo, at sinabi sa mahinahong boses na kumalat sa buong audience, ang panloob na patio ng Shrek Academy, kontemporaryong Shrek 7 Devils, Yuanan Yahui. Oo, ang pangalan na ito ay lumabas sa akademya at itinakda ang mundo sa isang kamao, hindi ba Yuan and Yahui? Mula nang malutas ang problema ng kanyang sariling Fallen Angel Martial Arts, si Yuanan Yahui ay nakapasok sa title Daoluo sa isang araw, at gumawa ng malaking pag-unlad sa parehong cultivation base at estado ng pag-iisip. Ang buong tao ay tila ganap na muling isilang. Ang lakas ni Yuan and Yahui ay orihinal na napakalakas. Matapos maranasan ang pagbabagong ito, tumagal siya ng ilang buwan ng pagsusumikap upang linangin at pagkatapos ay umakyat sa susunod na antas. Sa loob lamang ng ilang buwan, siya ay tumalon ng tuloy-tuloy, at sa ngayon, ang kanyang paglilinang ay umabot sa antas na 73. Ang isang Titan Divine Fist ay ganap na isinama sa sarili nitong Yun Vortex Divine Fist, na nagbubukas ng sarili nitong paraan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang, The Seven Devils of Shrek, ang mga magulang at mga mag-aaral na nag-sign up sa dikalayuan ay nagsisigawan. Ang 7 Shrek Monsters ngayon, syempre, ay narinig ng lahat tungkol sa kanila bago sila dumating. Ilang taon na ang Shrek 7 Devils? Mahigit 20 taong gulang na ito. Ang kasalukuyang master ng Sea God Pavilion sa Shrek Academy ay sinasabing pinuno ng 7 Shrek Monsters sa kontemporaryong panahon. Kasabay nito, siya rin ang mayabang na Tang Wulan ng henerasyon ng Tang Sect Master. Alam ng lahat na makapangyarihan si Tang Wulan, at karamihan dito ay makikita mula sa pagganap ni Tang Wulan bilang isang kaaway na bansa sa desisyon ng 5 Diyos. Ngunit kakaunti ang nakakaalam kung sino pa ang mayroon ng Shrek 7 Devils. Ngunit tulad ng alam ng lahat, ang edad ng henerasyong ito ng Shrek 7 Devils ay hindi masyadong matanda. Ang nasa harap mo ay hindi lamang napakabata sa ibabaw, ngunit napakabata din sa katunayan, ang Shrek 7 Devils sa kanilang 20s. Maaari mong maabot ang isang kaharian sa iyong 20s, at ang Shrek Academy ay numero 1 sa mainland, paano ito hindi karapat-dapat sa pangalan nito? Biglang naging matatag ang lahat ng nakakita sa eksenang ito sa kanilang determinasyon na mag-apply para sa Shrek Academy. Ilang saglit pa ay nabalisa na ang kanilang mga emosyon. Sa di kalayuan, ang banner na orihinal na itinayo ng Lingling Academy ay nawala sa marahas na agos ng hangin ngayon, at tuluyang nawala. Ang 2 title Daoluo na nagbabantay doon ay gumawa ng defensive posture sa oras na ito, na may kahihiyan sa kanilang mga mukha. Isang tao lang mula sa Shrek Academy ang nabigla sa audience.
Bukod dito, ang taong ito ay hindi ang extreme Daoluo ng Shrek Academy, at hindi rin siya isang guro, ngunit isa lamang sa 7 Shrek na halimaw ng kontemporaryong panahon. Ang mga reporter na nag-uulat at kahit na gumagabay sa opinyon ng publiko ay natulala na sa oras na ito. Sa sandaling ipinakita ng mga mecha sa antas ng Diyos ang kanilang kapangyarihan, sinimulan nilang i-broadcast ang buong proseso, ngunit hindi nila inaasahan ang isang nakakagulat na pagbabalik, na nagpabalik-balik sa mga bagay sa isang iglap. Ikaw, 4-character battle armor. Isang mahirap na boses ang nagmula sa isa pang mecha sa antas ng Diyos. Okay lang na malaman mo, huwag kang lalabas. Bahagyang sabi ni Yuan Yahui, pagkatapos ay tumalikod at humakbang palabas, lumiit ng 1 pulgada, na wala sa gate ng akademya. 4 na character na battle armor, 4 na character na battle armor, 4 na character na battle armor. Ang 4 na salitang ito ay muling ikinagulat ng lahat sa madla. Ang ilang mga tao na nakakaalam ng panloob na kwento ay may iniisip sa kanilang mga puso sa oras na ito. Ang si God Pavilion Master ng Shrek Academy ay isang master craftsman na kayang magsagawa ng sky forging. Ito ay totoo. Kung walang master craftsman, paano darating ang isang 4-character battle armor? Kung wala ang master craftsman, saan magkakaroon ng 4-character battle armor master? Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng isang master craftsman. Shrek, ito ay Shrek. Bagaman ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo, ito ay karapat-dapat pa rin sa pangalan nito, at ito ay puno pa rin ng background. Isang suntok lang, ang nagpatatag sa puso ng lahat ng mga aplikanteng dumating. Huwag mong sabihing walang masabi ang mga reporter sa ngayon. Kahit na maaari nilang gabayan sila, walang paraan para maalis ng sinumang naruroon ang pag-iisip na mag-sign up sa Shrek Academy. Pagpasok sa akademya, kararating lang sa isang lugar na walang nakakita, umupo si Yuan Yahui sa lupa, humihingal sa malalaking bibig. Ang 4-character battle armor sa kanyang braso ay dahan-daang bumunot sa kanyang katawan, at ang pawis sa kanyang noo ay bumulwak. Ang suntok ngayon ay masasabing sumikat sa kanyang kasaysayan ng paglilinang, at tiyak na suntok na sinubukan niya ang kanyang makakaya, kahit isang overdraft. Ang perpektong pagsasanib ng espiritu, enerhiya at espiritu, at ang nakakatakot na pagtaas ng 4 na karakter na armor ng labanan ay naglagay din ng malaking karga sa kanyang katawan. Kung direktang inatake siya ng Mecha Division sa antas ng Diyos sa oras na iyon, makikita niya kaagad na isa na siyang tigre ng papel. Sa mga normal na laban, hinding-hindi siya aatake ng ganito. Ang kapangyarihan ay masyadong nakakalat, at ang enerhiya na natupok ay talagang nakakatakot. Sa suntok na iyon ngayon lang, ang kabuuang dami ng enerhiya ay malamang na malapit sa limitasyon sa antas ng Daoluo. Kung hindi dahil sa sunod-sunod niyang paglukso, imposibleng gawin ito. Ngunit ang suntok na ito ay nagpaluwang din sa kanya. Hindi ba ang layunin ay panatilihing down ang kalaban? Isang mahinang ngiti din ang lumitaw sa maselang mukha ni Yuan Yahui, at hindi napigil ang bamulong sa sarili, takot ka hanggang mamatay, haha. Tahimik na lumapit sa kanya ang isang figure, at nag-aalalang nagtanong, paano ito? Okay lang ba? Ang ganda ng suntok kanina, haha, napakaganda. Gaya ng inaasahan, anak ko ito. Ang lumitaw sa tabi niya ay natural na ang susunod na patriarch ng Titan Great Ape Family, si Yuan Tiandang. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Yuan Yahui ang shot ay dahil mas mahalaga ang pagkakakilanlan niya bilang 7 Shrek Monsters, at ang isa pa ay ayaw niyang gawin ito at ibinulgar na may bagong Extreme Daoluo ang Shrek Academy. Si Yuan Enchen ang nagtapon ng monte noon. Tumayo si Yuan Yahui sa ilalim ng paghila ng kanyang ama, "Tay, ayos lang ako, huwag kang mag-alala." Bagamat ang suntok na na-overdraw ay medyo na-overdraw, nakaka-refresh ito, na para bang pinasabog nito ang lahat ng depresyon sa aking puso. Spirit Tower, ha? Dapat nating hayaan silang lumaban sa pagkakataong ito. Ngumiti si Yuan Tiandang at tinapik ang balikat ni Yuan Yahui, mukhang gamaan na ang loob mo. Hindi ka ba natatakot na ma-accident ang bata sa harap ng iba? Sinabi ni Yuan Yahui, wala akong tiwala sa kanya, ngunit kay Wulan. Ang Spirit Pagoda ang nagkukusa para mang-provoke, at sa pagkakataong ito ay ipaalam sa kanila kung gaano kalakas. Ang pinakamalaking depekto nila ay hindi sila sapat para sa amin sa mga tuntunin ng high-end na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Naiintindihan ko. Bukod dito, ang dalawang akademya ay nagkumpetensya, ngunit hindi nila ito magagawa ng direkta. Sila rin ay may higit na armas kaysa sa aming mga card. Ang pinakamahalaga, hindi nila alam ang pagkakaroon ng 7 Sacred Abyss. Speaking of 7 Sacred Abyss, biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Yuan Tiandang, nakakatakot talaga ang 7. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yuan Yahui, huwag mo silang banggitin, sa totoo lang, kung maaari, hinding-hindi ko sila gugustuhing makita. Tatay, nakapunta ka na ba sa 7 Sacred Abyss? Mapait na ngumiti si Yuan Tiandang at sinabing, nakapunta na ako doon. Naiintindihan ko ang iyong mga iniisip. Ako ito. Kung maaari, ayaw ko rin silang harapin. Ngunit kailangan kong sabihin, kung kasing laki ka mo sa oras na iyon, magkakaroon ng kanilang pagsasanay, follow-up, at pagkatapos ay maraming bagay ang hindi mauuwi sa trahedya.
Pinipino ng pulang alikabok ang puso. Kung si Shrek ay magtuturo at turuan ang mga tao, kung gayon ang 7 matandang demonyo ay nagsasanay sa isip. Ang mga taong maaaring makapasa sa antas na ito, o ang mga nagalit sa antas na ito, ay walang alinlangan na tungkol sa kanilang paglago sa hinaharap. Mayroong malaking benepisyo. Sinabi ni Yuan and Yahui, sa kabutihang palad, sila ay sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang buong plano ay ginawa ng Greedy Old Demon at Wulan. Ang Chuanling Academy, ang ilan ay abala. Natawa si Yuan and Tiandang, ito ay isang magandang bagay, hintayin ang palabas. Magpahinga ka muna, gusto kong magpatuloy. Aha! Ang balita na pinasabog ni Yuan and Yahui ang 300 mecha ay halos kumalat na parang salot. Ang pinakamalaking dahilan ay natural ang maraming live na broadcast na naaalala ko. Ang bukas na kompetisyon sa pagitan ng dalawang akademya ay kumalat sa buong mainland, at ngayon ay binibigyang pansin ng mga senior academy at soul master sa buong kontinente ang bagay na ito. Lalo na yung mga senior college. Ngayon lahat ng enrollment ay mali, wait and see, kung sino ang pwedeng manalo sa enrollment na ito, at pagkatapos ay bumuo ng sarili mong enrollment strategy. Sa simula, nagdusa ang Shrek Academy kahit paano mo ito nakita. Ang mga mapagkukunan ng Spirit Spreading Pagoda ay masyadong mayaman, at hindi sila maihahambing sa kasalukuyang Shrek. Pero who knows, biglang dumating ang ganoong malaking reversal. Isang suntok lang ay nagpatambo sa kapangyarihan at prestihiyo ng Lingling Pagoda. Napakaraming mecha. Isang tao lang ang lumabas, at sa isang suntok lang, lahat sila ay natataboy. Sa kabaligtaran, ang provocation sa harap ng Spirit Pagoda ay sobrang katawa-tawa, halos parang tumatalon na payaso. Sa gilid ng Chuanling Academy, nagsimulang magkagulo ang mga nakapila pagkaraan ng 10 minuto. Asawa, ano ba? Bakit ka nag-uusap ngayon? Nakapila ako sa anak ko. Ano? Anong pinagsasabi mo? Shrek Academy beats back 300 mechas with one punch. This is impossible, right? It's still in the air. Yes, I'm not here at the moment. It seems to be flying towards Shrek Academy. Oh my god. If this is that Shrek is too good, mahigit 10 taon pa lang na-train ang mga monsters, ano ang dapat nating gawin? Oo, magbago ng husto, magaling din ang talento ng anak natin, at kahit na mabaigo ang panayam sa Shrek, huli na sa Spirit Academy. Ang mga katulad na komunikasyon sa gabay ng kaluluwa ay nagsimulang lumitaw ng masinsinan, at ang iba't ibang mga talakayan ay nagsimulang lumitaw sa karamihan. Sa simula, kakaunti lamang ang mga tao na kumilos ng mapagpasyahan, ngunit sa lalong madaling panahon ang kalakaran ay nagsimulang kumalat. Biglang nagkagulo ang mga tao. Chuanling Academy. Ano? Natanggap ni Chenggu Zhangting ang balita, at ang kanyang ilong ay halos baluktot. God level mecha yan. Siya ang gumawa ng inisyatiba upang pukawin siya, nawala ng isang Diyos level na mecha, at hayaan ang pamilya na itaboy ito ng mag-isa. Din, nagsimula ng magkagulo ang mga nag-sign up, anong gagawin natin? You have to stay steady. Basura lahat. Dito ka na lang, pupunta ako sa Tower Master. Pagkatapos magsalita, si Chenggu Zhangting ay hindi nang ahas na magpabea, at agad na umalis sa opisina ng pagpaparehistro at pumunta sa gusali ng pagtuturo ng Chuanling Academy. Bago siya lumipad patungo sa pintuan ng gusali ng pagtuturo, ang liwanag at anino sa kanyang harapan ay kumislap, at ang madilim na mukha ng sinaunang Dongfeng ay dumating na sa kanyang harapan. Lolo, ano ang dapat kong gawin? Malungkot ang mukha ni Chenggu Dongfeng, at hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Ang 3 Diyos level na mecha ay umalis sa kanilang paraan, at sila pala ay nahihiya. Ito pa rin ba ang pinakamataas na kapangyarihang labanan sa mainland? Sa oras na ito, dapat kang mag-react kaagad, kung hindi, sa sandaling kumalat ang mga kaguluhan, magkakaroon ng tendency na baligtarin ni Shrek. Huminga ng malalim si Chenggu Dongfeng, at sinabi sa malalim na boses, sa oras na ito, wala akong pakialam sa ibang mga bagay. Una, dapat nating patunayan na tayo ay mas malakas kaysa kay Shrek, at mayroon din tayong malalakas. Pangalawa, kailangan nating patatagin ang puso ng mga tao, kahit na magbayad tayo ng isang tiyak na halaga. Hindi ako nag-aatubiling. Sinabi ni Chenggu Zhangting, kung gayon, ano ang masasabi mo? May tumakbo na sa Shrek Academy ngayon. Malamig na sinabi ni Chenggu Dongfeng, pupunta ako sa Shrek Academy ng personal. Kokontrolin mo ito at ipahayag ito sa labas ng mundo. Lahat ng pinapapasok na estudyante ay bibigyan ng 1,000 taong gulang na espiritu na tumutugma sa kanilang martial spirit. Masyadong mataas ang presyo, tama. Nagulat si Chenggu Zhangting. Pinandilatan siya ni Chenggu Dongfeng, kailan ang lahat, sirain mo. Mukhang hindi maliit ang presyo, pero iyon ang market value. Hindi mo alam kung magkano ang halaga ng mga spirit na ginagawa natin. Ikaw na ang bahala dito, at Shrek. Hihingi ako ng hustisya. Akala ko hindi sila mamamatay. Habang nagsasalita, ang walang hanggang silangan na hangin ay tumaas at naging isang daloy ng liwanag at sumugod sa kalangitan. Pinatatag din ni Chenggu Zhangting ang kanyang pag-iisip, at agad na nakahanap ng taong mag-aanunsyo ng mga pinakabagong benepisyo. 300 mecha ang miserable, at isang god level na mecha ang nataman ng husto.
Nakakalungkot talaga ang sitwasyong ito. Lalo na para sa mga tao na manood ng mga biro. Ang mga mecha ay nagsimulang iligtas ang kanilang mga sarili. Ang ilan sa mga mecha na lubhang napinsala ay mabilis na nahiwalay sa tulong ng kanilang mga kasama. Napakalaki ng pagkalugi sa pagkakataong ito, hindi maliit na halaga ang repair cost ng mecha lamang, lalo pa ang isang god class na mecha ang nakuha ng kalaban, at halatang walang balak si Shrek na ibalik ito. Kung paanong hindi alam ng dalawang god level mecha kung paano magtatapos, nakatanggap sila ng soul guide communication mula kay Chenggu Dongfeng. Ang nilalaman ng komunikasyon ay napakasimple, hayaan silang kontrolin muna ang sitwasyon, at hintayin ang personal na pagdating ng walang hanggang silangan na hangin. Sa isang maikling panahon, 12-dosenang mga figure ang lumipad mula sa malayo tulad ng mga meteor. Sa sandaling lumitaw ang mga figure na ito sa hangin, binigyan nila ang mga tao ng isang hindi nakikitang presyon, at ang mga aplikante mula sa Shrek Academy ay hindi maiwasang mapansin. Ang ilang mga magulang ay hindi maiwasang makipag-usap ng palihim, ngayon ito ay talagang isang malaking palabas. Dapat taga-Lingling Academy ulit ang taong ito. May kabuuang mahigit 30 figure ang bumaba mula sa langit at damapo sa harap ng maraming mecha. Bagamat sa pamamagitan ng live na broadcast, nakita na ni Chenggu Dongfeng ang trahedya dito dati, ngunit ang kanyang mukha ay asul sa galit nang makita ito ng kanyang sariling mga mata. Ang salitang basura ay halos lumabo. Bumukas ang mga pinto ng dalawang mecha ng klase ng Diyos, at tumalon ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napakakulit din ng mga mukha nila. Isang malaking kahihiyan ang nangyari ngayon. Tower Master, nahihiya ako. Hindi alam ng dalawa kung ano ang ipapaliwanag, nakayuko lang sila para humingi ng tawad. Ikan-away ni Chenggu Dongfeng ang kanyang kamay, ako na ang bahala sa iba. Kailangan kong troublemayin kayong dalawa para samahan tayo. Ang ibang mecha ay bumalik sa akademya at bilangin ang mga natalo. Parehong tumango ang dalawang dibisyon ng mecha sa antas ng Diyos, kahit na sila ay itinuturing na cutting-edge combat power, ngunit sa harap ng Spirit Transmission Tower Master, wala akong lakas ng loob na magkaroon ng kahit katiting na pagmamataas. Ang taong ito sa harap niya ay ang tunay na tycoon sa mainland Soul Master World. Lumingon si Chenggu Dongfeng patungo sa Shrek Academy, at same time na nagsabi, "Kumusta sa lahat sa Shrek, matandang si Chenggu Dongfeng. Sa ilang kadahilanan, sisirain ng iyong akademya ang maraming mecha sa ating akademya. Kailangan kong bigyan mo ako ng paliwanag. Ang kontrol ng Extreme Daoluo sa tunog ay tiyak na napakatalino. Sa oras na ito, ibinuko ng Master of the Spirit Spreading Pagoda ang kanyang bibig, at ang kanyang boses ay parang biglang bumagsak mula sa langit. Sa loob man ng Shrek Academy o lahat ng mga magulang at estudyanteng nag-sign up, maririnig nila ng malinaw. Walang hanggang hanging silangan. Ang Master ng Spirit Tower, isang henerasyon ng Ultimate Fighting Luo, 4-character Fighting Armor Master. Ito ay tiyak na isa sa mga nangungunang pag-iral sa mundo. Sa sandaling ito, isang kaaya-ayang boses ang nagmula sa loob ng Shrek Academy, Master of the Ancient Pagoda, hindi ko alam kung ano ang ipapaliwanag. Ang iyong mecha division ay lumipad sa aking Shrek Academy para i-provoke siya, at pagkatapos ay sinubukang salakayin ang Academy. Sa panahon ng enrollment, sa napakaraming mga magulang at mga mag-aaral sa harap ng aming kolehiyo, kung sila ay magdulot ng mga casualty, maaari mo bang ihinto ang kanilang pag-uugali? Hindi mo ba talaga kayang i-review ang iyong sarili? Sa guro na tanungin ang iyong kasalanan. Nakikinig lang sa boses, alam din ni Chenggu Dongfeng kung sino ang nagsasalita. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses, tama ang banal na espiritu. Hindi ko pinamahalaan ng mabuti ang mga nasasakupan noon at hinayaan silang pukawin ang iyong kolehiyo. Ang bagay na ito, nagkamali muna kami. Sa ngalan ni Monte, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ngunit si Monte ay nakaranas na ng malubhang pinsala ngayon. Ito ay maaaring ituring bilang isang pagbabayad sala. Pagkatapos noon, ang kanyang pag-uugali ay hindi lamang nasaktan sa kanilang mga tao. Nainsulto ang personalidad. Gayunpaman, si Yuan Enyahui ng iyong kolehiyo ay gumawa ng panibagong hakbang pagkatapos niyang malinaw na itinaboy siya, at nagdulot ng daan-daang inosenteng mecha, na nagdulot sa amin ng malaking pagkalugi. Hindi ba dapat ako humingi ng paliwanag? Anong biro? Malamig na sinabi ni Yale, kung hindi dahil sa dalawang god-level mechas ang nagkusa sa pag-atake, lalaban ba si Yuanen? Kung sino ang nadadawat, ito ay sobra-sobra. Kung hindi ka uusad halika para mang-provoke, mangyayari ba ang mga bagay na ito? Tower Master, mangyaring bumalik. Bahagyang tumaas ang kilay ni Chenggu Dongfeng, hindi ako sumasang-ayon sa mga salita ng banal na espiritu. Higit pa rito, si Monte ay dating punong mecha division ng Poseidon Corps. Naglingkod siya sa Federation at gumawa ng malalaking kontribusyon. Kahit na siya ang may kasalanan, hindi siya dapat haborin. Ang mga damit ay itinapon sa labas. At siya ay binawian din ng pagpunta sa antas ng Diyos na Shrek. Sinabi ni Yali, Master of the Ancient Pagoda, I have to tell you one thing. Noong itinatag ang Shrek Academy, walang Federation. Ang dignidad ni Shrek ay hindi maaaring Year-Ocon, at ang airspace ni Shrek ay hindi maaaring tunguhin. Ang panuntunang ito ay hindi umiiral ngayon. Oo.
Upang mapanatili siyang buhay, ito ay nasa mukha na ng kanyang pinagmulan sa Mecha Division. Kung hindi, dapat na itapon sa labas ng federal domain. Arbitraryong ginamit ng walang permiso pumasok ka, may kapangyarihan kang patayin ito. Masasabi bang kung ayos lang ako, lilipad ako sa iyong espiritual na tore, payag ka ba? Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, maraming mga magulang na naghihintay sa pila para sa pagsusulit sa pasukan. Napakunot ang mukha ni Chenggu Dongfeng, sa anumang kaso, mangyaring ibigay kay Shrek ang Diyos level na mecha at bumawi sa pagkawala ng ating mecha. Kung hindi, huwag sisihin ang Chuanling Tower sa hindi pagiging mapagmahal sa mga gawain ngayon. Habang nagsasalita, humakbang pasulong si Chenggu Dongfeng at naglakad sa direksyon ng Shrek Academy ng hakbang-hakbang. Sa bawat hakbang na babagsak niya, bahagyang nanginginig ang lupa, na may mahinang tunog, parang ang lupa ay naging mukha, at ang talampakan ng kanyang mga paa ay naging tambol. Ang nakakabinging dagandong at malakas na kaguluhan ay nagparamdam sa mga estudyante at mga magulang sa di kalayuan na medyo hindi makatayo sa kanilang mga paa. Eternal Dongfeng, pupunitin mo ba ang iyong mukha? Lalong lumalamig ang boses ni Yali. Hindi na nagsalita si Chenggu Dongfeng, ngunit hakbang-hakbang na naglakad patungo sa bagong pangunahing gusali ng pagtuturo ng Shrek Academy. Kung tutuusin, isa siyang extreme Daoluo, at ang kapangyarihang dala ng isang tao lang ay parang isang madilim na ulap na bumabalot sa lungsod. Hinayla ng mga magulang sa pila ang kanilang mga anak para umatras. Ito ay isang limitasyon Daoluo, walang gustong magdusa mula sa gulat. Ang iba pang 30 kakaibang Soul Master, kabilang ang dalawang mecha sa antas ng Diyos, lahat ay sumunod sa likod ng Chenggu Dongfeng, na may malakas na aura, hakbang-hakbang patungo sa Shrek Academy. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga figure ang lumipad palabas mula sa Shrek Academy. Nang lumitaw ang mga figurang ito, biglang tumahimik ang paligid, at tumigil din ang walang hanggang silangan na hangin. Labas na ba? Basta lumabas ka. Siyempre, hindi niya sinusubukang ibalik ang anumang hustisya. Para sa mayamang spirit transfer ang pagoda, kahit na ang pagkawala ng isang god-level mecha ay hindi isang magandang bagay. Personal siyang pumunta rito, na may isang layunin lamang, upang mahanap ang mukha na nawala sa kanya noon. Anumang bagay na maaaring malutas sa pera ay wala sa kasalukuyang spirit transfer ang pagoda, ngunit ang mukha ay hindi isang bagay na mabibili ng pera, ito ay isang bagay ng pakikipaglaban para sa iyong sarili. Si Eternal Dongfeng ay may sensi ng tumingin, mayroong higit sa 100 tao mula sa Shrek Academy, at ang una ay si Tang Wulan. Sinundan ni Holy Spirit Daoluo Yali si Tang Wulan, nakatayo sa tabi niya, ngunit wala si Guangdan Daoluo Longyeo dito. Bukod sa kanila, nariyan si Yuan Enyahui, na nagretiro sa mecha group na may boxing, gayon din sina Lan Muzi, Tang Yinmeng, Wu Changkong at iba pa. Maliban kay Yali, halos lahat sila ay mga batang mukha. Nang makita sila, kumislap ang mga mata ni Chenggu Dongfeng, tulad ng inaasahan niya, ang kasalukuyang background ni Shrek ay mas masama kaysa dati. Lalo na sa mga tuntunin ng high-end combat power, mayroon lang talagang dalawang extreme Daoluo na sumusuporta sa kanila. Matanda na si Longyeo, at mahirap sabihin kung ilang taon ito tatagal. Kapag nawala na ang superpower ni Longyeo, si Shrek, sa kanyang opinyon, ay hindi dapat matakot. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang dalawang extreme Daoluo ng Tang sect ay wala doon, at mayroon lamang itong dosenang mga tao. Tumingin si Tang Wulan kay Chenggu Dongfeng na may ngiti sa kanyang mukha, Panginoon ng sinaunang pagoda, pupunta ito sa pintuan upang linlangan ang mga tao. Hindi mo ba naisip na ako si Shrek na walang sinuman? Malamig na ngumiti si Chenggu Dongfeng, may nagawang mali ang aking mga tao, at inamin ko na ang mali. At dapat ay mayroon kang paliwanag sa iyong mga labis na bagay. Ibalik ang mecha sa antas ng Diyos at bayaran ang lahat ng nawala sa mecha noong nakaraan. Nakaraan. Kalimutan na natin ang bagay na ito. Nabalitaan ko na si Tang Sect Master na ngayon ang si God Pavilion Master, kaya ikaw na ang baalang magdesisyon. Ngumiti si Tang Wulan ng walang pakialam, kung gayon, paano kung hindi tayo magbabayad? Ano ang gusto ng sinaunang pagoda master? Napangiti din si Chenggu Dongfeng, mukhang mabait ang ngiti niya, huwag magbayad. Okay lang. Kakulangan talaga ng resources ang reconstruction ni Shrek, understandable. Nagkataon lang na hindi sapat ang lugar sa Spirit Academy. Kakulangan ng branch, ginagamit ang iyong teaching building para pambayad sa mga utang, maaatubili akong pumayag. Humalaklak si Tang Wulan, natatakot ako na hindi ito maganda. Dahil may mga hindi pagkakasundo ang dalawang panig, ang Panginoon ng sinaunang pagoda, mas mabuting maging ganito. Lahat tayo ay nasa mundo ng Panginoon ng Espiritu, at lahat tayo ay Panginoon ng kaluluwa, dahil hindi magkasundo ang mga bagay. Hindi ito kasing husay ng paggamit natin ng ating lakas sa pagsasalita. Pag-usapan natin ito, sa 5 laro, isa ang iyong iisipin. Napataas ang kilay ni Chenggu Dongfeng, syempre posibleng malutas ang problema sa paraan ng isang Soul Master, ngunit ang Tang Sect Master ay hindi maaaring magtakda ng mga patakaran ng laro ng mag-isa. Ang 5 laro ay masyadong kakaunti, paano nito maipapakita ang background ng isang akademya, lalo pa, si Shrek ay dating numero 1 akademya sa mainland.
Sinadya niyang gumamit ng salitang minsan. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, ilang laro ang sa tingin ng sinaunang pagoda master ay angkop. Bahagyang ngumiti si Chenggu Dongfeng at may kumpiyansang sinabi, mas mabuti na maging ganito. 5 one-on-one na laban ay okay, kasama ang isang 7 sa 7 at 2-2 sa 2 laro. Bawal ang 1 sa 1 at 2 sa 2 laban. Paulit-ulit na pagpapakita. 1 sa 1 at 2 sa 2 7 ay mabibilang-bilang 3 puntos. Kabuuang puntos, ibibilang namin bilang ang pangwakas na tagumpay, ibabalik ni Shrek ang mecha sa antas ng Diyos upang mabayaran ang pagkatalo, ito ay mapapawalang bisa. Matagal nang narinig na ang Shrek 7 Devils ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Shrek sa nakaraan makialam, tama. Tuso talaga ang matandang ito. Halatang nasa ilalim siya ng korona ng seloso, madamdamin at walang awa. Ang mukha ni Tang Wulan ay nagpakita ng maalalahanang kulay, at ang kanyang mga kilay ay bahagyang napakunot ng noo. Ikakalat ang kanilang mga boses, at natural na malinaw na maririnig ng mga nakapaligid sa kanila. Kailangang tamaan ng The Spirit Spreading pagoda si Shrek, tiyak na isa itong malaking kaganapan na yumanig sa mainland. Tila ito ay isang kompetisyon, ngunit hindi ba ito ay isang head-on na paligsahan sa pagitan ng Shrek Academy at ng Spirit Spreading pagoda? Ang kinalabasan ng patimpalak na ito ay wala sa maliit na taya, ngunit kung sino ang matalo, sa usapin ng reputasyon, ay malamang naganap na masusupol ng kalaban. Tang Sect Master, hindi ka ba manggahas? Si Chenggu Dongfeng ay halatang tumatakbo laban kay Tang Wulan na may mga salita. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Tang Wulan, Eternal Dongfeng, bagaman hindi tayo makakagawa ng pangwakas na desisyon, hindi mo basta-basta masusunod ang iyong plano kung ikaw ay magmumungkahi. Ang 2-on-2 ay isang 2-person shot, syempre, ito ay binibilang-bilang 2 puntos. Hindi ka maaaring bilangin lamang bilang isa. Mga puntos. 5 isa sa isang laro, 2-2 sa 2 laro, 2 laro sa 7 laro. Hindi maaaring ulitin ng 1-on-1 at 2-on-2 ang kanilang mga kuha. Okay, yun lang. Sumang-ayon si Chenggu Dongfeng nang hindi nag-iisip. 8 laro, dahil hindi pwedeng laruin ng paulit-ulit ang naunang 1-on-1 at 2-on-2, ibig sabihin, may 9 na putok. Kahit na ang 7 sa 7 ay maaaring ang unang pagbaril, ngunit pagkatapos ng isang malaking labanan, maaari nilang gaano karaming kapangyarihang panlaban ang pinananatili mo. Nakikipagkumpetensya para sa background, at nasa Shrek Academy pa rin, mayroon siyang ganap na katiyakan ng walang suporta ng Tang Sect. Since he dared to come, syempre may whole card siya. Sinabi ni Tang Wulan, paano tinutukoy ang pagkakasunod-sunod ng hitsura sa bawat field. Sinabi ni Chenggu Dongfeng, simple lang ito. Sa unang laro, mauna kang lalabas, at sa ikalawang laro ay mauna tayong lalabas, at iba pa. Ang nakaraang laro ay 7 laro. Syempre, ang mga latecomers ay magkakaroon ng kalamangan. Hindi papayag si Chenggu Dongfeng na magdusa ng pagkawala. Ngumisi si Tang Wulan, para sa kapakanan ng pagiging patas, mas mabuting lumabas ng sama-sama. Tuwing countdown, ang mga kalahok mula sa magkabilang panig ay lumilipad sa himpapawid ng sabay-sabay upang makipagkumpetensya. Anyway, ito ay labanan din sa kalangitan. Bahagyang itinaas ni Chenggu Dongfeng ang kanyang kilay, oo. Sa sandaling ito, naisip niya sa sarili, Tang Wulan, masyado ka pang bata at malambing kung tutuusin. Hanggat pumayag ka sa taya na ito, natalo ka na. 10 minuto upang maghanda, 10 minuto mamaya, ang unang laro. Gaya ng sinabi niya, tumalikod si Chenggu Dongfeng at dinala ang sarili niyang mga tao pabalik sa malayo. Ang Shrek Academy ay pareho, dahan-daang umatras. Ang mga reporter na kanina ay sobrang depressed ay todo-todo sa oras na ito. Mayroon bang mas kapana-panabik kaysa dito? Nakipagkumpetensya si Shrek kay Lingling Pagoda para sa pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, napakalaki talaga ng gimmick na ito. Kasama ang mga reporter na malayo sa Chuanling Academy, pagkatapos matanggap ang balita, lahat sila ay nagmamadali dito sa pinakamabilis na bilis. Syempre, naglakas loob lang silang bumaril sa malayo. Ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga nangungunang kapangyarihan. Kung sakaling maapektuhan ito, ito ay isang kaayla-hilakbot na bagay. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, ang mukha ni Tang Wulan ay nagpakita ng isang mahinang malamig na liwanag, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa harap ng kanyang dibdib, sa tuwing ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap, ang hangin ay bahagyang madidilim. Ang magkabilang panig ay kinakalkula ng hiwalay mula sa isang distansya, at nireranggo ng hiwalay. Ang kompetisyon na ito ay nakikipagkumpetensya hindi lamang para sa lakas, kundi pati na rin para sa karunungan. Kung paano ayusin ang pagkakasunod-sunod ay masyadong mahalaga. Ang aplikasyon para sa Shrek Academy ay patuloy pa rin, ngunit kahit na ang mga magulang at mag-aaral na nasa posisyon na ay walang intensyon na ipagpatuloy ang pagrehistro sa sandaling ito. Umupo silang lahat sa di kalayuan, tahimik na naghihintay sa pagsisimula ng makadurog na kompetisyong ito. 10 minuto ang lumipas sa isang iglap. Magkahiwalay na lumabas sina Tang Wulan at Chenggu Dongfeng, magkaharap ang isa't isa. Nagkatinginan ang 2, 3, 2, 1, magsimula.
Sa pagtatapos ng kanilang karaniwang countdown, isang tao sa bawat panig ang lumipad ng diretso sa hangin. Lumilipad mula sa Spirit Transmission Tower ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na hindi gaanong kapansin-pansin, na may ordinaryong figure at ordinaryong hitsura. Sa karamihan ng tao, ito ay tiyak na isang hindi nakakagambalang pag-iral. Ngunit nang lumipad siya, ang kanyang katawan ay naging itim na itim, dahil siyam na itim na spirit ring ang bumalot sa kanyang buong katawan sa isang iglap, na nagpapakita ng lakas ng kanyang sariling title Daoluo. Ang unang laro ay hindi lamang isang throwaway para sa magkabilang panig, ngunit nagkaroon din ng kahalagahan ng pangunguna. Kung manalo ka, tiyak na mapapalakas nito ang iyong sariling moral, at kung matalo ka, makakaapekto ito sa ilang moral. At ang lumipad mula sa Shrek Academy ay ang dating master ng Inner Courtyard ng Shrek Academy. Ilang tagalabas ang nakakaalam na ang halo ay hindi kasing lakas ng Shrek 7 Monsters, si Lan Muzi. Lumipad si Lan Muzi, ang buong tao ay tila amoy usok. Sa edad, halos kapareho niya talaga si Wu Changkong, at kaklase din niya si Wu Changkong. Ngunit siya ay hindi gaanong malamig kaysa kay Wu Changkong, at palagi siyang may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, at lahat ay nakatingin sa kanya ng may pakiramdam ng pagiging malapit. Ang katanyagan sa mga kolehiyo ay mahusay din. Nang hindi nawasak ang Shrek City ng pambobomba, sikat na siya sa loob ng patio. Sa katunayan, kahit walang sakuna, tiyak na magiging miyembro siya ng Sea God Pavilion ng Shrek Academy. Siya ang tunay na kapatid ng panloob na patio. Ang mahabang damit ay kamakaway, ang figure ni Lan Muzi ay dahan-daang tumataas, na parang nakatapak sa isang ulap sa ilalim ng kanyang mga paa, dala ang kanyang katawan. Hindi niya pinakawalan ang kanyang martial spirit sa kanyang pag-akyat, kaya walang spirit ring sa kanyang katawan. Ang magkabilang panig ay lumipad ng mataas, at ang kanilang atensyon ay nasa isa't isa. Isang malabong halo ang kumislap sa mga mata ni Lan Muzi, at ang pandak at matipunong lalaki na hindi matangkad sa Spirit Tower mula sa kabilang panig ay may madilim na mukha. Sa paglabas ng martial soul, nagkaroon ng dagdag na labanan sa kanyang kaliwat kanang kamay. Palakol. Ang mismong palakol ng labanan ay pula ng dugo, na naglalabas ng mahinang aura. Nang lumitaw ang pares ng mga palakol sa labanan, isang malakas na layunin ng pagpatay ang lumabas mula sa pinamagatang Daoluo, at ang mabangis na aura ay walang alinlangan na napakita. Uhaw sa dugo Daoluo Yun Tianheng. Muntik nang magmura si Lan Muzi. Sikat na sikat ang pares ng uhaw sa dugong tomahawk na ito. Bagamat unang beses niya itong nakita, tinawag pa rin niya ang kanyang pangalan. Ang uhaw sa dugo na si Daoluo Yun Tianheng ay ngumisi, ang kanyang orihinal na ordinaryong mukha ay biglang naging kakilakilabot, at maging ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo sa sandaling ito. Sa pagsasalita tungkol sa uhaw sa dugo na si Daoluo, tiyak na sikat siya sa mainland Spirit Master World. Ang kanyang martial spirit ay isang uhaw sa dugo na palakol sa labanan, at higit sa lahat, ang lalaking ito ay nag-aral sa Shrek Academy sa kanyang mga unang taon. Siya ay ipinasok sa Shrek Academy upang mag-aral sa Outer Academy na may napakagandang mga marka. Kinailangan lamang siya ng 4 na taon upang makumplito ang lahat ng mga kurso sa Outer Academy, at matagumpay na naging isang One-Word Armor Master, at matagumpay na natanggap sa Inner Academy. Kung susundin niya ang mga itinakdang layunin, tiyak na siya ay magiging isang napakahusay na alagad at malakas na tao sa panloob na patio. Sa simula, ang kanyang mga tagapagturo ay nagbigay sa kanya ng napakataas na mga pagsusuri. Akala niya siya ang magiging mainstay ng panloob na patio ni Shrek sa hinaharap. Ang bloodthirsty Daoluo na ito ay humigit kumulang 60 taong gulang sa taong ito, iyon ay, isang disipulo sa panloob na patio na ilang henerasyon na mas nauna kay Lan Muzi. Gayunpaman, siya ay pinatalsik mula sa Shrek pagkatapos lamang ng kalahating taon sa panloob na patio. Dahil siya ay natuklasan ng akademya na isang malaking problema, iyon ay, uhaw sa dugo. Noong bata pa si Yun Tianheng, dumanas ng mga kasawian ng kanyang pamilya, na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang personalidad. Siya ay napaka-introvert, hindi nagsasalita, at bihirang makipag-usap sa mga tao. Tingnan mo, isa rin siyang binata na masigasig na naglilinang at nagsisikap. Gayunpaman, sa isang hindi sinasadyang sitwasyon, bigla niyang inilantad ang kanyang kalikasan at natiwalag sa kolehiyo. Pagkatapos umalis sa Shrek Academy, napakataas na ng cultivation base ni Yun Tianheng sa oras na yun, ngunit dahil binawi ng Shrek Academy ang kanyang battle armor, isa lang siyang ordinaryong Spirit Master, at nabibigatan din siya sa pagiging kilala ng pagkakadilist. Maligayang pagdating. Pagkatapos nito, itinapon niya ang kanyang sarili sa Spirit Spreading Pagoda, at ang kanyang pangalan ay kumalat din sa mainland noong panahong iyon. Siya ang unang tao sa pataas na platform na pumatay sa buong elementarya na pataas na plataporma nang hindi nag-iiwan ng isang piraso ng baluti. Ayon sa mga patakaran ng Elementary Spirit Ascension Platform, may orihinal na limitasyon sa oras, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kaya tinanong niya ang limitasyong iyon. Nang maglaon, sinabing dahil sa pagbili niya ng mga tauhan ng Lingling Tower ng maraming pera. Pagkatapos, gumugol siya ng isang buong taon sa Primary Ascension Platform.
Sa taong iyon, halos mapatay niya ang karamihan sa mga spirit beast sa Primary Spirit Ascension Platform, kaya pinapayagan ng kanyang spirit cultivation na patuloy na umunlad. Kasabay nito, hinabol din niya ang mga spirit masters na pumasok sa Primary Spirit Ascension Platform. Ang ilan sa kanila ay nasa pangunahing platform ng pag-akyat ng espiritu dahil sa kanyang pagpapahirap. Pagkatapos umalis sa plataporma, nagkaroon sila ng matinding problema sa pag-iisip. Iminungkahi din na ang ginawa ni Yun Tianheng sa pangunahing espiritual na pataas na plataporma ay marahil sa direksyon ng espiritual na tore, sa gayon ay binabawasan ang paggasta ng espiritual na tore sa pataas na plataporma. Ngunit pagkatapos na malantad ang insidente, nilinaw ni Chuanling Pagoda na ito ay isang pagkakamali lamang, at lahat ng may katuturang tauhan ay sinibak. Pagkatapos noon, si Yun Tianheng ay lumahok sa ilang mga aksyon ng Federation laban sa mga si Soul Beast, gamit ang isang tao na may dalawang palakol, halos pumatay sa dagat sa pula. Kung may napatay man siya, kung ilang tao ang napatay niya, hindi ito naitatala. Ngunit ang isang ito ay talagang isang malaking pamatay ng Spirit Pagoda. Sa Spirit Spreading Pagoda, ang kanyang posisyon ay tagapagpatupad ng batas. Tungkol naman sa pagpapatupad ng batas, si Chuanling Pago lang ang nakakaalam nito. Sa unang laban ngayon, nagpadala si Lingling Pagoda ng isang sikat, na halatang balak bigyan ng magandang simula ang Shrek Academy. Sa oras na ito, ang magkabilang panig ay umakyat sa higit sa 300 metro sa himpapawid. Nanguna ang uhaw sa dugo na si Daoluo Yun Tianheng. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, ang dagwang palakol sa kanyang kamay ay umikot at bumaril, na may dalang malakas na dagwang aura, at dumiretso sa Lan Muzi upang barilin. Malayo. Biglang lumitaw ang isang pulang ambon sa buong kalangitan, at nagbago ang ambon, bahagyang nagpakita ng isang mabangis na mukha, ibinuka ang kanyang bibig, na para bang pipili siya ng makakain. Hindi nagmamadaling pinakawalan ni Lan Muzi ang kanyang martial soul sa oras na ito. Isa itong mahabang kutsilyo na may haba na 3 talampakan. Walang espesyal tungkol dito. Mukha itong gawa sa ordinaryong kahoy. Ang parehong siyam na itim na spirit ring ay pinakawalan. Sa sandaling lumitaw ang kanyang kahoy na espada, ang mga mata ni Lan Muzi ay tila lumiwanag, at isang malabong gintong pulang halo ang lumitaw sa kanyang katawan. Binalot siya ng gintong pulang halo na parang magaan na gulong, iwinagayway ni Lan Muzi ang kanyang kanang kamay, at lumiwanag ang unang spirit ring sa kanyang katawan. Biglang nagningas ang gintong pulang ilaw sa tabi niya, na naging 3 gintong bola. Ang sinag ng araw. Dang-dang-dang. 3 dagandong ang tumunog, at tumalbog ang uhaw sa dugong palakol. Higit sa lahat, ang pulang dugong ambon na tila may napakapangit at mabangis na apoy ay halatang nawala. Sa lupa, lahat ay nakatingin sa kompetisyon sa himpapawid. Masyadong low-key si Lan Muzi sa Shrek Academy. Hindi pa banggitin na ang mga tao ng Spirit Pagoda ay hindi pa nakitang ginamit niya ang kanyang martial spirit, kahit na ang mga tao sa Shrek Academy ay bihirang makakita sa kanya na gawin ito. Ang unang labanan ngayon ay pinasimulan ni Lan Muzi. Pagkatapos ng lahat, siya ay dating master ng Inner Courtyard. Siya ay isang henerasyon na mas mataas kaysa kay Tang Wulan. Natural na sumang-ayon si Tang Wulan. Sa oras na ito, lahat ay binibigyang pansin ang tunay na lakas ni Lan Muzi. Sa sandaling ito, nang makita siyang bahagyang naputol gamit ang isang kutsilyo, hinaranggan nito ang pag-atake ni Bloodthirsty Daoluo, at biglang tumaas ang kanyang kumpiyansa. Bukod dito, tila ang martial spirit ni Lan Muzi ay tila may ilang mga epekto sa pagpigil kay Bloodthirsty Daoluo. Ngumiti si Yali at sinabi kay Tang Wulan, huwag kang mag-alala, si Lan Muzi ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Bago ka nagpakita, minsang sinabi sa akin ni Brother Ming na si Lan Muzi ang magiging pinaka-optimistikong magmana ng kanyang posisyon sa hinaharap. Tumingin si Tang Wulan kay Yali nang may pagtataka, kung gayon hindi ako. Umiling si Yali, huwag kang mag-alala dyan. Si Lan Muzi ang pinakamapayapang taong nakita ko. Ito ay may kaugnayan din sa kanyang martial spirit. Siya ay palaging isang karakter na hindi mapag-aalinlanganan sa mundo, kaya siya ay kasama ng lahat maaari kang makisama. Pag-isipan mo ito. Halos lahat ng tao sa akademya ay may gusto sa kanya. Ito ay hindi isang simpleng karapatan. Kahit na ang mga gerong ito ay may parehong katatagan, ngunit siya ay may katatagan. Alam mo, siya rin sa simula ay nakapunta na siya sa Devil's Island noon, ngunit pinuri siya ng 7 nauna sa Devil's Island bilang ang pinakamahirap na mag-aaral mula noong itatag ang Devil's Island dahil kahit anong mangyari, hindi niya maigalaw ang kanyang mukha nang hindi niya kasama. Curious na tanong ni Tang Wulan, ano ang martial spirit ni Brother Lan? Sinabi ni Yali, ang kanyang espiritu ay Yang Mu Sword, isang napaka-espesyal na espiritu ng sandata, at ito ay natatangi. Ang tinatawag na uniqueness ay isang martial soul na minsan lang lumitaw sa kasaysayan ng isang soul master. Ang ganitong uri ng martial spirit ay napakabihirang, maging ang Blue Silver Emperor ni Tang Wulan ay hindi lamang. Ang mga natatanging martial arts sa pangkalahatan ay napakalakas. Talagang narinig ni Tang Wulan si Yang Mu daw sa unang pagkakataon. Nagpatuloy si Yali, minsan sinabi sa kanya ni Brother Ming na dahil kakaiba ang kanyang martial soul, huwag basta-basta kapag hindi naman kailangan. Ito ay maituturing na pag-iingat ng isang tiyak na halaga ng impormasyon para sa akademya.
Bahagyang tumanggaw si Tang Wulan, at pagkatapos ay napagtanto na ang lakas ng kuya na ito ay naging napakalakas. Bukod dito, sa oras na ito ay bigla rin niyang napagtanto ang isang bagay. Kapag nakilala ni Teacher Wu si Lan Muzi, magalang niyang tatawagan ang isang kuya, na may pagmamalaki kay Teacher Wu, kung ang paglilinang ng kabilang partido ay hindi kasing ganda ng kanyang sarili, hindi bababa sa hindi siya magiging masaya at sinsero. So, parang mas mataas pa rin yata ang lakas ng kuya na ito kaysa kay Wu Teacher. Dahil ang tinatawag na pag-iisip ay lubhang nakakatakot, kapag pinag-iisipan kong mabuti, talagang pambihira ang kuya. Ang papuri ni Qing Tian Daoluo bilang malamang na maging kahalili niya, kahit papaano ay nagtataglay din ito ng background ng Extreme Daoluo. Magandang lalaki, ito ay talagang isang sorpresa. Sa himpapawid, itinaas ni Yun Tianheng ang kanyang kamay upang kunin ang kanyang uhaw sa dugo na palakol, ang kanyang mga mata ay bahagyang natigilan. Ang unang pag-atake ay syempre pansamantala, ngunit ang kanyang uhaw sa dugo na palakol sa labanan ay mabangis at nangingibabaw, at ang kanyang kapangyarihan sa pagsabog ay napakalakas. Kahit na ito ay isang pansamantalang pag-atake, ang mga kalaban ng parehong antas ay karaniwang mahihirapang harapin ito. Ngunit ginamit lang ng kalaban na ito ang unang kakayahan ng espiritu upang matuno ito sa kanyang kalooban, at ang medyo nakakaramdam siya ng mali ay kapag ang espiritu ng kalaban ay nakalabas, ang uhaw sa dugong fighting spirit na nakakabit sa kanyang espiritu ay natural na mawawala. Ang uhaw sa dugo na battle aura ay ang kanyang pangalawang kakayahan sa espiritu, at natural itong ilalabas sa panahon ng labanan. Ito ay isang napakabihirang passive spirit na kakayahan sa espiritu ng master ng espiritu. Sa madaling salita, hindi na niya kailangang palayain ito ng mag-isa, hanggat ito ay sa panahon ng labanan, ang kakayahan ng espiritong ito ay pakakawalan mismo. Ang aura ng laban ng uhaw sa dugo ay hindi isang direktang kakayahan sa espiritu ng pag-atake, ngunit ito ay makakaapekto sa mga kalaban ng hindi mahahalata sa larangan ng digmaan, na nagdadala ng takot, gulat at iba pang negatibong emosyon sa mga kalaban, at kasabay nito ay pinalalakas ang kapangyarihan ng uhaw sa dugo na palakol sa labanan. Sa makatuwid, sa pangkalahatan, habang tumatagal ang uhaw sa dugo na si Daoluo Yun Tianheng ay lumalaban, mas malakas. Hanggat hindi pa nawawala ang kanyang espiritong kapangyarihan, ang kanyang lakas ay patuloy na tataas, dahil mayroon. Ngunit ang kakayahan ng espiritu ng kalaban ay hindi alam kung anong uri ng kakayahan ito, at talagang sinira nito ang bahagi ng kanyang uhaw sa dugo na battle aura, na ikinagulat ni Yun Tianheng, lalo na ang kalaban ay ang unang kakayahan ng espiritu lamang. Lumutang pasulong si Lan Muzi, nang walang usok o apoy sa buong katawan niya, ngunit sa isang iglap ay lumapit siya sa gilid ni Yun Tianheng, at muling naputol ang kahoy na espada sa kanyang kanang kamay, pa rin ang unang soul skill, at tatlong grupo ng mga sun-like sword lights na muling pumutok. Sa pagkakataong ito, tatlong kumpol ng sikat ng araw ang agad na kumalat sa hangin, ngunit tumama kay Yun Tianheng mula sa tatlong magkakaibang direksyon. Lan Muzi, Yang Mu Sword, ang unang kakayahan ng espiritu, Sanyang Kaitai. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakakakita ang uhaw sa dugo na si Daoluo Yun Tianheng. Saan man dumaan ang liwanag ng araw, ang kanyang uhaw sa dugo na espiritu ng pakikipaglaban ay natural na ngumingiti, na parabang ang yelo at nyebe ay sumalubong sa isang nakakapasong araw. Napapaligiran ng isang pares ng tomahawk sa kanyang kamay, ang kanyang figure ay biglang tumaas ng kaunti, at siya ay sumambulat sa isang pagsabog ng uhaw sa dugo na fighting spirit na mas malakas kaysa dati. Ang ibabaw ng uhaw sa dugo na palakol sa labanan ay maliwanag at tumutulo na pula, at agad nang inuya ang tatlong araw sa mga piraso. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay umikot din ng napakabilis, na parang ipoy-po patungo kay Lan Muzi. Ang ikatlong kakayahan ng espiritu, nilamon ng mabituing kalangitan. Bahagyang napaatras ang katawan ni Lan Muzi, at ang kahoy na kutsilyo sa kanyang kanang kamay ay biglang nalaslas sa gilid. Mukhang wala siyang target sa kutsilyong ito, na parabang hindi niya nakita ang uhaw sa dugo na si Daoluo na nagmumula sa harapan. Ngunit sa sandaling ito, ang buong kalangitan ay biglang naging gintong pula. Ito ay hindi isang lugar, ngunit lahat sa loob ng saklaw ng paningin na makikita ay naging gintong pula. Ang gininto ang pulang ilaw ay kumislap, para lamang sa maikling sandali. Ngunit nang mawala ang gininto ang pulang ilaw, ang uhaw sa dugo na palakol ni Yun Tianheng at lahat ng uhaw sa dugo na battle aura sa paligid ng kanyang katawan ay agad na nawala ng walang bakas. Si Yun Tianheng mismo ay naging tamad din, umiikot sa pwesto na parang pangitaas, at sa nakaraang sandali, nawala ang lock sa target ni Lan Muzi. Yang Mu Sword, ang pangalawang kakayahan ng kaluluwa, Yang Chun Baekzo. Medyo namumula ang kutis ni Lan Muzi, at ang kahoy na kutsilyo sa kanyang kamay ay biglang itinaas, ang gininto ang pulang ilaw ay agad na naging madilim na pula, at may isa pang ulap ng sikat ng araw, ngunit kung ikukumpara sa nauna, ito ay ilang beses na mas malaki, at ang ulap ng sikat ng araw na ito ay hindi na nagniningning. Ngunit sa lasa ng kalungkutan at tiyaga, ang mga emosyon ay ganap na isinama sa madilim na pulang liwanag, isang kutsilyo ang nahulog, at ang araw ay bumagsak, na tinakpan ang uhaw sa dugo na si Daoluo na kagagaling lang mula sa pag-ikot. Yang Mu Knife, ang ikatlong kakayahan ng kaluluwa, ang lumulubog na araw. Lubhang awkward ang pakiramdam ni Yun Tianheng sa oras na ito. Ito ay isang masakit na pakiramdam na malakas ngunit hindi magagamit.
Malinaw niyang nadama na mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang palayain, ngunit ang pag-atake ng kalaban ay naging dahilan upang hindi niya maisegawa ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Isang pares ng mga tomahawk mula sa ibaba hanggang sa itaas, na sinasabayan ng marahas na inumin ni Yun Tianheng, ang kanyang katawan ay parang mamamatay tao na biglang nagunat, ang buong tao ay biglang bumangon, at ang nakakatakot na hininga ay sumabog din mula sa kanya. Sa ibabaw ng palakol ng labanan ng dugo, dalawang pulang ilaw na talim ang naka-cross out. Uhaw sa dugo cross storm. Ang dalawang dugong pulang ilaw na talim ay nagbanggaan sa matinding paglubog ng araw, ang kalangitan ay tila tumimik, at pagkatapos ang paglubog ng araw ay naging hindi mabilang na ningning. Ang cross storm ay sumabog na parang kidlat, na naging dalawang mas malaking light blades at agad na dumating sa harap ni Lan Muzi. Ikanaway ni Lan Muzi ang kanyang kanang kamay, at muling nagliwanag ang pangalawang spirit ring, at ito ay si Yang Chun Baekzo na naman. Ang parehong gininto ang pulang ilaw ay kumislap, at ang krus na bagyo ay nawala. Yang Chun Baekzo, lahat ng enerhiya ay umatake at naglaho. Bagamat ito lamang ang pangalawang kakayahan sa espiritu ni Lan Muzi, tiyak na ito ang ubod ng lahat ng kanyang kakayahan sa espiritu. Ang gininto ang pulang ilaw ay kumislap, muling lumitaw si Lan Muzi, at ang kanang kamay na kutsilyo ay muling umilo, hamampos patungo sa lumilipad na dagwang dawluo, at sa pagkakataong ito, ang ikaapat na singsing ng espiritu ang lumiwanag. Ito ay isa pang ulap ng sikat ng araw, na iba sa katigasan ng lahat ng naunang sinag. Sa pagkakataong ito, medyo naging ilusyon ang sikat ng araw. Hindi tumigil ang uhaw sa dugo na si Dao Luo. Nakita rin niya ang ilang misteryo ni Yang Chun Baekzo. Ang kanyang buong katawan ay agad na naging pula ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay lumipad pasulong na parang isang mabangis na hayop. Ang uhaw sa dugo na palakol sa labanan ay naglabas ng isang mahiwagang tilapon, at hindi mabilang na mga hiyawan ang umalangaw-ngaw sa paligid niya. Parang naging malabo na ang lahat. Uhaw sa dugo na Demon Slash. Bahagyang kumunat ang noo ni Lan Muzi at tila may naramdamang hindi maganda, ngunit hindi nagbago ang kanyang pag-atake, ito pa rin ang pang-apat na kakayahan ng espiritu. Ding! Ang ilusyon na sikat ng araw ay halos agad na nabasag ng uhaw sa dugo na demonyo, at kasabay nito ay sinakal nito ang katawan ni Lan Muzi, ngunit sa sandaling ito, ang katawan ni Lan Muzi ay biglang naging ilusyon tulad ng sinag ng araw na kanyang umindayog. Dumaan ang uhaw sa dugo na palakol sa labanan, nagkapira-piraso ang katawan ni Lan Muzi, ngunit nawala ang liwanag at anino. Hindi ko alam kung kailan, sa likod ng uhaw sa dugo na si Dao Luo Yun Tianheng, isa pang Lan Muzi ang biglang lumitaw, isa pang grupo ng walang kapantay na sikat ng araw. Direktang binomba ang likod ni Yun Tianheng. Boom, ngumuso si Yun Tianheng, ang kanyang katawan ay sumugod pasulong, at isang maliit na dugo ang kumurap sa kanyang likuran. Ang mabigat na dagwang battle armor ay sumasakop sa halos lahat ng kanyang kapangyarihan sa pag-atake, ngunit siya ay nakahinga na ng apoy mula sa kanyang mga mata at siya ang unang nagpakawala. Ang pakikipaglaban sa baluti, sa labanan ng mga matataas na antas ng Espiritu Masters, walang alinlangan na nangangahulugan na ito ay nagdusa ng isang malaking pagkawala. Naputol ni Lan Muzi ang kutsilyong iyon, ang kutsilyo ni Yang Mo, ang pang-apat na kakayahan ng espiritu, nang hindi sinasadya. Resolbahin ang mga pagbabago ng Yun Tianheng Tian Demon Slash, Yang Mu Sword, ang ikalimang soul skill, nilabag ni Yang Fengyin. Ang kombinasyon ng dalawang mahusay na kakayahan ng espiritu ay nagbunga sa eksenang ito kung saan sinalakay ng Jedi ang traumatized na kalaban. Kung hindi dahil sa napakayamang karanasan sa pakikipaglaban ng uhaw sa dugo na si Dao Luo Yun Tianheng, inilabas niya ang kanyang back battle armor sa sandaling nabasag niya ang katawan ng kalaban, natatakot ako na sa pagkakataong ito, siya ay malubhang masugatan. Good boy, minamaliit kita. Tumaas ang dugo sa mga mata ni Yun Tianheng, ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang kanyang mga mata ay sobrang lamig. Hindi siya ordinaryong baliw na lumalaban. Kapag nagalit siya, nawawala siya sa kanyang isip. Kung mas galit siya, mas nagiging matino siya, at mas malakas ang kapangyarihang lumaban. Ang pinakamalaking dahilan ay ang hindi niya pamilyar kay Lan Muzi. Masyadong nagbago ang Yang Mu Sword ni Lan Muzi. Ang bawat kakayahan ng espiritu ay may sariling kakaiba. Pagkatapos ng ilang laban, naunawaan na ni Yun Tianheng na hindi madali ang kanyang kalaban. Magkaiba rin ang ekspresyon ng dalawang panig na nanunood ng labanan sa ibaba. Ang Chenggo Dongfeng ay mukhang kalmado, ngunit ang kanyang mga kilay ay bahagyang kumunot. Sa gilid ng Shrek Academy, lahat ay napangiti ng walang malay. Ito si Lan Muzi, ang malaking kapatid ng panloob na patio ng Shrek Academy, at isang miyembro ng Poseidon Pavilion. Isang piraso ng pulang dugo na sandata sa labanan ang pinakawalan, at isang malaking dugo pulang zigzag halo ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngayong nailabas na ang battle armor, inilabas na lang ni Yun Tianheng ang lahat. Sa paglitaw nitong set ng free character battle armor, biglang nagbago ang aura ng kanyang buong pagkatao. Ang uhaw sa dugong lumalaban na espiritu ay naging isang ulap, nagiging ulap ng dugo sa gitna ng hangin upang suportahan ang kanyang katawan. Hindi rin ito hinawakan ni Lan Muzi, ngunit inilabas din ang kanyang sariling sandata sa labanan. Ang kanyang sandata sa labanan mismo ay puti, ngunit naglabas ito ng gintong pulang halo.
Nag-iba din ang Yang Mo na kutsilyo sa kanyang kamay sa oras na ito. Nasa gitna ito ng talam. Sa posisyon, lumiwanag ang pattern ng liwanag ng araw. Ang biglaang taglay ng kakaibang espiritu ng martial arts ay lubos na dinala ni Lan Muzi, na may banayad na ekspresyon sa kanyang mukha sa lahat ng oras. Ito ay ang parehong free character battle armor, ngunit ang kanilang battle armor style ay ganap na naiiba. Ang buong katawan ng free character battle armor ni Yun Tianheng ay naglalabas ng dugo na pula, na nagpapakita ng mabangis na estilo ng pagniwi sa dibdib at balikat. Ang bawat pattern sa katawan ay halos magkapareho. Ang pangkalahatang sandata ng labanan ay napakabigat. Malakas na depensa. Ang espada na hamarang sa maling sitwasyon noon ay umaasa sa kapangyarihan ng battle armor. Sa kabilang banda, mukhang mas sariwa ang battle armor ni Lan Muzi. Ang ibabaw ng puting sandata ng labanan ay may malabong gininto ang pattern, na isang pattern ng sun pattern, na nagpatalsak sa matangkad at guwapong lalaki na may bahagyang mas maalikabok na lasa. Ang free character battle armor ay komplikado din, ang shoulder armor ay ipinakita sa 2 layer, at may malalaking pakpak sa likod. Ang paboritong sun pattern sa dibdib ay napakakapansin-pansin. Ang araw ay nasa gitna, na parang malalim, at maaari itong pumutok at mamukadkad anumang oras. Ang hawakan ng kahoy na kutsilyo sa kamay ay konektado sa metal at ganap na konektado sa kanang kamay. Ang helmet ay nasa hugis ng isang headband, na may pattern ng araw sa gitna, at isang maputlang gintong hiyas sa gitna. Sa hitsura, siguradong ito ang kagwapuhan na nakakapagpasigaw ng dalaga. Isang malabong gininto ang pulang halo ang nakapalibot sa kanya. Bagamat hindi niya pinakawala ng madugong aura ng isang dumudugong ulap, walang bakas ng dugo sa lahat ng puwang sa likuran niya mula sa kanyang katawan bilang panimulang punto. Ang uhaw sa dugo na si Daoluo Yun Tianheng ay nagkalat ng isang pares ng tomahawk sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at ang mga pakpak na tila mga paniki sa likod ay bumukas din. Biglang gumalaw ang ulap ng dugo sa ilalim ng kanyang mga paa sa kanyang likuran, na agad na naging isang madugong alon. Anak, dalhin mo ito sa kamatayan. Sigaw ni Yun Tianheng, at sabay na bumaril ang isang pares ng tomahawk. Sa isang iglap, isang hiyawan ng umalangaw sa buong kalangitan, na parang nahulog sa impyerno. Nang marinig ang sigaw na ito, maraming mga magulang at estudyante na dumating para mag-sign up para sa Shrek Academy ay hindi napigil ang mabigla. Naramdaman ko na lang na kumirot ang puso ko, at parang gumuho ang diwa ko. Sa sandaling ito, ang malambing na mga awit ay tumunog, at ang isang malabong puting halo ay hindi alam kung kailan ito lumawak at bumalot sa kanila. Mainit at komportable, na para bang nakalubog sa yakap ng ina. Ang kahangahangang pakiramdam na ito ay lubos na naiiba sa nakaraang takot. Ang banal na liwanag na ito ay natural na nagmula sa banal na espiritu na si Daoluo Yali, hindi siya gumawa ng anumang paggalaw, ngunit ang lahat ay nangyari ng natural. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga mata, at naisip ni Chenggu Dongfeng sa kanyang sarili, ang ultimate Daoluo cultivation base na ito ay mabilis na naging matatag. Noong una siyang pumasok sa limitasyon ng antas ng Daoluo, siya ay isang maladimidius na kaharian, at pagkatapos na maging matatag ang kanyang paglilinang, siya ay naging isang tunay na demi-Diyos. Bagamat napakahirap gawin ang hakbang na iyon pasulong, ang pag-abot sa kaharian ng kalahating Diyos ay nangangahulugan ng nakatayo sa tuktok ng kontinente. Bukod dito, sa mga tuntunin ng paggamot, ang banal na espiritong Daoluo na ito ay tiyak na karapat-dapat na numero 1 tao sa buong planeta, ganap na numero 1 tao na walang sinuman ang maihahambing. Kahit na ang isang malakas na tao tulad ni Chenggu Dongfeng ay nag-aatubili na madaling masaktan si Yali. Simple lang ang dahilan. Sino ang walang pamilya o kaibigan? Sa kaso ng isang malubhang karamdaman o isang matinding pinsala na mahirap gamutin, tanging ang numero 1 manggagamot ng kaluluwa sa mundo ang makapagpapagaling nito. Sa makatuwid, kung sasabihin mo kung sino ang pinakamaliit na ma-target ni Chenggu Dongfeng, dapat itong si Yali. Ang isang healing spirit master sa extreme Daoluo level ay halos magagarantiya na ang buong Shrek ay halos hindi matatamaan ng husto. Sa himpapawid, na nakaharap sa uhaw sa dugo na si Daoluo na nakasuot ng 3 karakter na battle armor, naging seryoso rin ang ekspresyon ni Lan Muzi. Ang pares ng mga tomahawk ay lumipad at bumangon laban sa bagyo sa hangin. Sa isang kisap mata, naging higanteng mga palakol na 5 metro ang haba. Sa pagsipol, nagmistulang 2 bagyo ang mga ito, at ang 2 uhaw sa dugo na tomahawk ay masiglang lumiko sa isa pasulong at ang isa naman ay tumalikod. Ang uhaw sa dugong lumalaban na espiritu ay naghalo dito, tulad ng 2 kulay dugo na buhawi, na tinatangay ng magulong apoy ng panahon. Dahil sa nakakatakot na puwersa ng pagsipsip, sumigaw ang kalangitan, tulad ng mga umaalulong na multo at lobo. At ang nagliwanag kay bloodthirsty Daoluo Yun Tianheng ay ang ika-6 na spirit ring. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kanyang ika-6 na kakayahan sa espiritu ay hindi gaanong makapangyarihan, ngunit sa oras na ito, kung ang pagtaas ng 3 karakter na armor ng labanan ay idinagdag, ito ay ganap na naiiba. Ang antas ng paglilinang ni Yun Tianheng sa taong ito ay umabot sa antas na 75, ang Super Daoluo. Ipinanganak sa Shrek Academy, ang kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong Super Daoluo.
Sa oras na ito, sa tulong ng armor ng labanan, ito ay sumabog sa isang buong paraan, at ang lakas ng pag-atake nito ay maiisip. Sa isang pitik ng kanyang pulso, tila sumasayaw ang katawan ni Lan Muzi. Mabilis na gumalaw ang buong tao sa isang iglap. Ang gintong pulang ilaw sa paligid ng kanyang katawan ay biglang nagbago ng malaki. Ang orihinal na ginintoang pula ay biglang sumabog, at pagkatapos ito ay lubos na puro sa isa. Ang maliliit na itim na tuldok ay siksikan na parang mga lamok at langaw. Nakatago sa kadilimang ito, ang malinaw na tinig ni Lan Muzi ay tumunog, nagdurusa ako sa mga pilay ng siyam, ang pagkikita ng 106, ang tagtuyot at ang frost na balang, at ang gutom na irekomende si Zin. Kunin mo ako ng kutsilyo, yang 960. Agad na namumulaklak ang hindi mabilang na itim na liwanag na mga spot, at ang bawat liwanag na spot ay naglabas ng isang itim na linya sa hangin, na nagkukriskros at nagsalubong sa dalawang malalaking puyo ng tubig tulad ng kidlat. Ang dugong pulang puyo ng tubig ay patuloy na naglalabas ng isang siksik na, pupo, na tunog, saan man ito matamaan, isang itim na halo ay mamumulaklak, at pagkatapos ay isang piraso ng fog ay sisibog, at ang nakakalat na uhaw sa dugo na enerhiya ng digmaan ay matutunaw sa isang iglap. Sa isang iglap, ang dalawang malalaking puyo ng tubig ay napuno na ng mga butas. Muling lumitaw si Lan Muzi, hawak ang Yang Mu knife ng mataas sa kanyang kamay, at ang natitirang mga itim na spot sa hangin ay biglang sumugod sa Yang Mu knife. Ang orihinal na kulay kahoy na mahabang kutsilyo ay biglang naging kasing itim ng tinta, at ito ay pinutol gamit ang isang kutsilyo. Ang itim na liwanag ng espada ay biglang dumating, at ito ay uhaw sa dugo. Sa harap ni Luo Yun Tianheng. Mula sa simula ng labanan hanggang sa kasalukuyan, ang uhaw sa dugo na si Dao Luo ay palaging aktibong umaatake, at si Lan Muzi ay pasibo na dumpensa. Bukod sa dalawang espadang itinuro na maging lalaki noon, ito ang una niyang aktibong pag-atake sa harapan. Nagulat si Yun Tianheng sa biglaang kutsilyong ito. Hindi pa bumabalik ang dalawang battle axes. Sa oras na ito, siya ay walang kamay. Nang makitang dumating ang itim na liwanag ng espada, ang tinutukoy nito ay ang pagtataas ng kanyang mga braso, puno ang kanyang espiritong kapangyarihan, at hinimok niya ang kanyang sandata sa pakikipaglaban na maglabas ng protective shield. Sa isang malambot na, puff, ang kalasag ay agad na bumagsak, at ang mga itim na liwanag na spot ay tumangay sa kanyang buong katawan halos kaagad. Ang mga itim na liwanag na spot na ito ay tila sobrang nakakatakot at nakakasira, at ang tatlong character na battle armor ng uhaw sa dugo na si Dao Luo ay halos nagkaroon ng sunod-sunod na tunog ng chi-chi, at ang ibabaw ng battle armor ay malabo at may pitted pa. Ang mga tao sa ibaba ng eksenang ito ay hindi maiwasang matigilan. Bago na ilabas ang battle armor noon, kahit man lang sa ibabaw, umaatake ang uhaw sa dugo na si Dao Luo. Ito ay pagkatapos lamang magsimulang maglaban ang dibisyon, at ang dalawang tao ay nagsimulang lumaban ng buong lakas. Paano ito mababaligtad? Bukod dito, anong uri ng pag-atake ang Yang 960 na ito ay talagang napakalakas. Ito lang dapat ang pang-anim na kakayahan ng espiritu ni Lan Muzi. Alam mo, si Yun Tianheng ay isang Super Dao Luo, at mayroon din siyang 3-character battle armor, at siya pa nga ang pinuno ng Super Dao Luo level. Nasira ang depensa ng nakaharap na battle armor, na sadyang hindi maisip. Hindi napigilan ni Tang Wulan na tanungin si Yali sa tabi niya, Nay, ang ibig bang sabihin ng Yang 960 ay sakuna? Bahagyang tumanggaw si Yali, sinabi ng mga sinaunang iskolar ng Shusho na ang edad na 4,617 ay si Yuan, ang unang pumasok sa Yuan ay 106 na taong gulang, at mayroong isang kalamidad sa labas ng edad na siyam, na tinatawag na Yang Jiu. Ito ay tumutukoy sa sakuna o masamang kapalaran. Ang ika-6 na espiritu ni Lan Muzi na kakayahan ay upang gawing wireless ang enerhiya ng kanyang masculine na enerhiya ng kanyang Yang Sword. Uri ng sunspot sa sikat ng araw, na may sobrang matalim at mapangwasak na kapangyarihan ay minsang pinuri ni Brother Ming, at sinabi rin ni Brother Ming na ang pagharap sa trick na ito, tanging ang enerhiya ang maaaring gamitin upang pilitin itong sirain, ngunit ang taong lumalaban ay tiyak na magkakaroon ng hindi bababa sa 2 beses na kapangyarihan ng espiritu. Matapos makinig sa paliwanag ni Yali, hindi napigilan ni Tang Wulan na huminga. Ito ang Inner Courtyard Master ng Shrek Academy. Sa weekdays, walang bundok at hamog. Pagkatapos lamang ng shot na ito ay alam niya kung gaano siya kalakas. Siya ay nagsagawa ng 6 na dakilang kakayahan ng kaluluwa ng sunod-sunod, ang 3 araw ay nagbubukas ng araw, ang tagsibol na puting nyebe, ang lumulubog na araw, ang eccentricity ng araw, ang yang ng yin, ang yang ng 906, alin ang hindi maihahambing na kahanga-hanga. Kabilang sa mga ito, nag-iwan si Tang Wulan ng pinakamalalim na impresyon kay Yang Chunbekso, na maaaring agad na malutas ang mga pag-atake ng enerhiya, at Yang 960 na may labis na nakakatakot na kapangyarihan sa opens iba. Ang dalawang kutsilyong ito ay hindi maisip, ibang-iba sila sa mga normal na kakayahan ng espiritu, at sila lang talaga ang espiritu. Ang tinitingnan ni Chenggu Dongfeng sa ibaba ay isang bahagyang pagbabago din sa kanyang mukha, kahit hanggang ngayon, hindi niya talaga alam na may napakalakas na pag-iral ang Shrek Academy. Isa ba ito sa mga sikreto ni Shrek? Napaka-espesyal ng wa na ito at sulit na pag-aralan.
Gayunpaman, walang muwang isipin na matatalo nito ang bloodthirsty Daoluo. Oh! Sa himpapawid, isang malakas na dagandong ang tumunog. Para sa isang Spirit Master, lalo na sa isang Battle Armor Master, walang mas mahalaga kaysa sa kanya. Nawasak ang sandata ng labanan, at maihahambing ito sa pagpatay sa kanyang asawa at anak. Paanong hindi madudurog ang puso ni Yun Tianheng? Ngunit nagdulot din ito ng marahas na pagbabago sa kanyang kalooban, at ang ikapitong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay halos agad na nag-apoy. Ang tunay na katawan, uhaw sa dugo galit na demonyo. Agad na namaga ang buong katawan ni Yun Tianheng, at ang uhaw sa dugong fighting spirit na nakapaligid sa kanya ay agad na bumalik sa kanyang katawan, bahagyang bumaluktot ang kanyang likod, ngunit ang buong tao ay naging sobrang matipuno, at isang pares ng battle axe ang bumalik sa kanyang pagkakahawak. Ang may ngipi na halo sa ilalim ng paa ay direktang lumiliit. Ang isang pares ng battle axe ay biglang tumaas, at pagkatapos ay ang buong tao ay lumiwanag na parang isang dugong araw. Bahagyang itinaas ni Lan Muzi ang kanyang kilay, ngunit hindi sinamantala ang momentum para ituloy siya. Siya ay umatras ng 100 metro, ang kanyang mga pakpak ay nakabuka, at ang gintong pulang ilaw sa paligid ng kanyang katawan ay muling lumitaw, at ito ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. For more videos, please like, share and subscribe.